Ako ay isang mahirap na punong bayan mula sa isang liblib na nayon. Uminom ang mga taga-nayon ng tubig na may putik. Naglalakad sa putik na daan. Kahirapan na kahit ang daga ay umiiyak habang umaalis sa nayon. Ngunit kamakailan gumawa ako ng 3 kabaliwan. Gumastos ng 5 milyong yuan para sa isang pambansang antas na sistema ng malinis na tubig para sa buong nayon. Upang makainom sila ng tubig na mas matamis pa sa mineral na tubig. Gumastos ng 50 milyong yuan para magtayo ng isang kwantum na agrikultura na parke. Gamit ang drone para mag-ikot sa bukirin at magtanim ng mga prutas na pwedeng ibenta bilang mga luho. Sa huli, inilabas ko ang higit 10 bilyong sobra sa account ko. At isang iglap, gumawa ako ng isang pang-agrikulturang aircraft carrier para sa baryo. Naglalakad sa artipisyal na dagat ng Hope Village, nagbabantay sa libu-libong hektarya ng bukirin. Nanguming sobrang emosyon ang mga residente, tinatawag akong ama. Pero ang sistema ng rural revitalization ay patuloy na nagri-ring, ring, ring. Bawat sentimong ginastos ko para sa nayon ay makakakuha ng pinakamataas na 10,000 beses na balik ayon sa index ng damdamin ng tao. Ngunit habang handa na akong mag-araro gamit ang aircraft carrier, pumasok ang alkalde kasama ang mga tao. Ikaw, isang mahirap na punong nayon. Saan ka nakakuha ng ganitong kalaking pera? May kinalaman sa malaking halaga ng ari-arian na hindi alam ang pinagmulan. Sumama ka sa amin. Inihagis ko ang cellphone niya sa harap niya. Ngumiti ako. Ginastos ko ang sarili kong pera. Para sa sariling baryo ko, magpatayo ng tubig, daan, at aircraft carrier. Anong opinyon mo? Tiningnan ng alkalde ang ipinapakitang 9 bilyong balanse sa cellphone. Diretsong napasuko siya. Bago pa nito, talagang kahit aso, ayaw pumasok sa nayon na ito. Hindi lang sa mga bundok, kulang na sa yaman at tubig. Mayroon pang polusyon sa kapaligiran. Ang iniinom ng mga taga-nayon ay maruming tubig na may kulay dilaw. Yung amoy ng kalawang na may halong amoy ng lupa. Uminom ako nito ng 3 araw at nagka-typhoid ako, na ospital. Pero ang mga tao sa nayon, inumin ito ng kalahating buhay. Isang tingin mo, lahat sila ay maputla at dilaw ang ngipin. Pati ang mga mata ay kulay dilaw. Ang tanging industriya sa nayon ay isang nalulumbay na pabrika ng alak. Sinasabing pabrika ng alak, ngunit ito ay ilang lumang pabrika na may butas. Dagdag pa ang 100 taong gulang na balon. Ngunit ang alak na gawa mula sa balon na ito, talagang may kakaibang malasa at mayaman na lasa, na nagdadala ng alaala ng ilang henerasyon. Ngayon na araw, nagpadala ang alkalde Wang Dafu ng kanyang tauhan na si Maliw, para kunin ang pabrika ng alak sa halagang 30,000 piso. 30,000 piso. Nakatayo ako sa harap ng hindi maayos na nakasarang pintuan ng barangay. Tinitingnan si Maliw na nakaupo sa aking upuan na may nakataas na paa. Ang dokumento ng intensyon ay umiikot sa kanyang daliri. Parang isang piraso ng basurang papel. Si Ginoong Zhao. Si Maliw ay nanginginig ang mga binti, na may mukha ng pagkainip. Bigyan mo ako ng tuwirang sagot. Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito ngayon. Kahit ayaw mo, kailangan mo pa ring pirmahan. Limitado ang pasensya ni Ginoong Wang. Tinitingnan ko siya. Walang sinabi. Hindi ako, kayo. Kakaibang liwanag ang biglang sumabog sa isip ko. Na-activate na ang sistema ng pag-unlad ng kanayunan. Nakatagpo ng host na punong bayan ng nawaing baryo. Matagumpay na na-link. Pangunahing mga patakaran. Bawat sentimong inilagak ng host para sa baryo. Lahat ay makakakuha ng pinakamataas na 1,000,000 beses na rebate batay sa antas ng tiwala ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang antas ng tiwala ng mga tao ay 5. Saklaw mula 0 hanggang 100. Sa kasalukuyan, iniisip ng mga tao na ikaw ay walang silbi. Ngunit mas mabuti na ito kumpara sa nakaraang tao. Mas mabuti ito kumpara sa nakaraang leader. Ngunit mas mabuti na ito kumpara sa nakaraang tao. Sinasabi mo bang walang silbi ako, sistema, wala ka bang modo? Ngunit agad kong naintindihan ang patakarang ito. Gumastos ng pera para makuha ang puso ng tao. Kumuha ng rebate. Magpatuloy sa paggastos. Ang tanong ay, saan ako kukuha ng pera? Sinilip ko ang bulsa ko. Nakahanap ng 3 barya. Tahimik ang sistema. Tahimik din ako. Nakita ni Maliw na hindi ako nagsasalita. Akala niya natatakot ako. Nagsimula siyang magalit at mag-alog ng binti. Sangguniang Zhao. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Pirmahan mo na agad. Mahalaga ang oras ko. Ngumiti ako. Kinuha ko ang manipis na liham ng intensyon. Habang nakatitig si Malu sa akin ng gulat, dahan-dahang hinati ito sa 2. Pagkatapos ay hatiin pa sa 4. Sa huli, pinagsama-sama ito sa isang buo. At itinapon sa basurahan sa tabi. Biglang tumayo si Malu. Itinuturo ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Zhao Ming, huwag kang walang hiya. Isa lang ang lalabas sa bibig ko. Ano ba ang sinasabi mong? Tumigil ka ba? Maniniwala ka ba kung sabihin ko kay Mayor Wang? Bukas ay titigil na ang tulong sa pagkain ng inyong nayon. Si Maliw ay galit na galit, namumula ang kanyang mukha. Nakatayo ang mga ugat sa kanyang leg. Parang isang palakang may napindot na buntot. Hindi ko siya pinansin. Diretso kong kinuha ang aking transparent na tape. Dinikit ito sa sirang screen ng lumang smartphone. Tumawag ako sa isang numero. Ito ba ang procurement department ng bayan? Ako po. Sana si Zhao Ming ng baryo. Yung boses sa kabilang linya ay tamad na tamad. Parang bagong gising lang. Vice Baryo, si Zhao. May problema po ba? Hawak ni Maliw ang kanyang mga braso, na may ekspresyong tila nanonood ng palabas. Gusto niyang makita kung ano ang kayang ipakita ng pulubing punong bayan na ito. Kailangan ng aming nayon ng isang batch ng mga supply. Ang boses ko ay kalmadong parang isang patay na tubig. Ang buong sistema ng supply ng tubig sa nayon. Kompleto na kasama ang pagpasok sa bahay. Magdagdag pa tayo ng isang set ng industrial grade na kagamitan sa paglilinis ng tubig. Kailangan matapos ito sa loob ng 3 araw. Tumahimik ang nasa kabilang linya ng 5 segundo. Pagkatapos ay sumabog siya sa malakas na tawa. Ha. Punong bayan Zhao. Di ka pagising, ano? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga sinasabi mo? Huwag mong sabihin pa ang tungkol sa inyo ng baryo.
Kahit sa bayan, kailangan pa nilang mag-report at maghintay ng kalahating taon para sa approval. Natawa rin si Maliw. May pangmutya sa mukha. Kakaibang ideya. Sa tingin ko, sobra ka ng mahirap. Paano ka magbabayad? Gamitin mo ba ang mga patatas na hindi maibenta sa inyo ng baryo? Wala akong pakialam sa ingay niya. Patuloy lang sa telepono. Magbigay ng presyo. CJ, bibilangin ko para sa iyo. Mga materyales, labor, kagamitan. Sama-samang lahat. Walang 1,000,000, hindi ito bababa. Meron ka ba? Ang tono sa kabilang linya ay puno ng pang-inis. Ipadala mo sa akin ang account. Ano? Sinasabi ko. Ipadala mo sa akin ang corporate account ng procurement department ninyo. Sa aking numero ng telepono. Ulitin ko lang. May nagmurmur sa kabilang linya. Si Raulo. Pero nagpadala pa rin ng account. Siguro gusto lang niyang makita kung paano matatapos ang gulo na ito. Lumapit si Maliw para silipin ang mensahe. Mas lalo siyang tumawa. Ituloy mo lang ang pagpapanggap. 1,000,000. Nakita mo na ba kung ano ang hitsura ng 1,000,000? Hindi ako nagsalita. Binuksan ko ang mobile banking API. Sa susunod na segundo, bigla akong napatigil. Sa interface, isang bagong balanse ang nagpakita, na halos nagpahinto sa tibok ng puso ko. Magagamit na balance isa 0,000,000. 10,000,000. Ito ay mula sa sistemang paglilipat. Sa sandaling pinunit ko ang liham ng intensyon. Automatikong nailipat ng sistema ang isang pondo para sa pagsisimula. Huminga ako ng malalim. Ilagay ang numero ng account ng kabilang panig. Halaga ng paglilipat isa 0,000,000. At click ang kumpirmasyon. Ilagay ang password. Matagumpay ang transfer. Ding dong. Halos sabay. Ang cellphone ni Maliw at ng clerk sa procurement department sa kabilang linya ay sabay na tumunog ng notification na natanggap ang bayad. Sa kabilang linya, tahimik na tahimik. Nagtigil ang ngiti sa mukha ni Maliw. Agad niyang kinuha ang aking cellphone. Tinutukan niya ng mabuti ang screen at nagpakita ng matagumpay na transaksyon. Nandoon ang pangalan ng tumanggap at ang account number. Kasama ng nakakasilaw na isa na sinundan ng 6 na zero. Bawat zero ay parang tinutusok ang kanyang mga mata. Hindi ito possible. Paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Nanginginig pa ang boses ni Maliw. Kukunin ko na ang sarili kong telepono. Tumayo ako at lumapit kay Maliw. Ngayon, dalhin mo ang basura mong papel. At umalis ka sa opisina ko. Lumayas ka. Hinawakan ko ng diretso ang kwelyo ni Maliw. Parang hinahatak ang isang sisiw. At hinila siya papunta sa pintuan. Tapos itinulak ko siya palabas. Bang! Isinara ng malakas ang pinto ng opisina. Naging tahimik ang buong mundo. Halos kasabay ng pagsasara ng pinto. Muling umingay ang boses ng sistema sa isip. Nakatukoy na ang host ay ang proyekto ng kabuhayan ng mga residente ng Pag-asa. Gumastos ng 1,000,000 yuan. Bahagyang tumaas ang indeks ng tiwala ng mga tao. Na-trigger ang 100 beses na rebate. Binabati ang host sa pagkakakuha ng rebate na 100,000,000 yuan. Ang pondo ay nailipat na sa iyong personal na account. Mangyaring suriin ito. Binuksan ko muli ang mobile banking. In-refresh ang personal na account. Ang numero sa kolum ng available balance ay biglang sumayaw. Sa huli, huminto ito sa 1,000,000,000. 100,000,000. Tumingin ako sa nakakasilaw na numero sa mobile banking. Parang ang buong mundo ay naging hindi gaanong totoo. 100,000,000. Ito ba ang simple at mapagkumbabang buhay ng mayaman? Kahapon ay galit na galit pa ako dahil hindi makainom ng malinis na tubig ang mga taga nayon. Ngayon ay milyonaryo na ako. Ganito ang pakiramdam. Parang naghulog ka ng 1 piso sa wishing well. Tapos balik nito ay naglabas ng isang malaking mansion. Hindi pa ako nakakakop sa biglaang yaman na ito. Tumunog na ang telepono. Ito ay tawag mula sa Departamento ng Procurement ng Bayan. Ang boses sa kabilang linya ay nagbago mula sa tamad na tono patungo sa mapagpuri. Ginoong Zhao, natanggap na namin ang pera. 1,000,000. Diyos ko. Talaga namang. Napakamaingat ninyo. Nakipag-ugnayan na kami sa construction team. Tinitiyak na sa loob ng 3 araw. Cancel na. Ininterrupt ko siya. Biglang na-stock ang nasa kabilang linya. Kunin. Cancel. Ginoong Zhao. Huwag kang magbiro. Nandyan na ang pera. Masyadong mababa ang specs. Masyadong maliit ang pananaw. Nakaupo ako sa maingay na kahoy na upuan. Dahan-dahan kong ibinabalik. 1,000,000 proyekto. Hindi ito angkop para sa hinaharap ng ating nayon. Ang tubig na ito, hindi pwedeng ipagsawalang bahala. May bago na akong plano sa isip ko. Kung maglalaro tayo, dapat malaki ang laro. Mas mabuti pang magbigay ng malaking halaga kaysa sa magtanong ng balita. Para sa mga taga-baryo, dapat ito ang pinakamaganda. Ibig mong sabihin, hindi ako sumagot. Diretsong binaba ang tawag. Tumawag sa ibang numero. Ito ang tawag mula sa proyekto manager ng water company na nakuha ko kanina mula sa procurement department. Ng telepono. Nakakonect na. Isang matalino at mahusay na boses ang naririnig. Kamusta? Sino ito? Pangarap na yon. Zhao Ming. Diretso na ako sa paksa. May nakuha bang 100 cubic meter na order ang kumpanya ninyo? Oh. Si Zhao mula sa nayon. Naghahanda na kaming magpadala ng tao. Masigasig ang manager. Yung order. Walang bisa. Nilingon ng kausap sa kabilang linya. Walang bisa. Punong barangay Zhao. Ano nang nangyayari dito? Hindi pa ba naipadala ang pondo? Gusto kong mag-upgrade. Hindi ko pa man nabibigyan siya ng pagkakataon na makasagot. Sistema ng inuming tubig ng buong baryo. Ipapasa sa pambansang pamantayan ng malinis na tubig. At gusto kong magpasok ng isang smart water recycling system. Para sa paglilinis at muling paggamit ng wastewater. Pondo ay 500,000,000. Panahon ng trabaho ay 24 oras. Tahimik na parang patay ang kabilang linya. Isang sira-sirang baryo. Gamit ang 500,000,000. Lumipas ang buong 10 segundo. Bago nagsalita ang manager na parang sinasabi, ikaw ba ay nangungulit?
500 milyon. 24 na oras. Hindi ito tungkol sa pera. Kailangan ilipat ang mga kagamitan at tao sa buong probinsya. Hindi ito posible sa loob ng 24 na oras. 200,000 deposito. Ngayon ay ibibigay ko sa iyo. Tahimik ang boses ko. Kaya kong gawin ito. Kunin mo na. Hindi kaya. Ako na lang maghanap ng iba. Ibigay mo sa akin ang account. Nabigla ang manager sa hindi matatawarang lakas ng loob na iyon. Agad niyang binanggit ang isang serya ng mga account ng kumpanya. Binuksan ko ang mobile banking ko. Nahanap ko yung mahigit 1 bilyong balanse. Walang anumang alon sa puso. Parang gusto kong tumawa. Dahan-dahang pinindot ang daliri. 2 milyon ang naipasa. Nagsimula ang transaksyon. Halos sabay na. Naglabas ng kakaibang sigaw ang manager sa kabilang linya. Dumating. Pumasok na. 200 yuan. Agad na pumasok. Kahit ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na ang dating matalino at mahusay. Tanging kasiyahan at gulat na lang ang natira. Ginoong Zhao. Huwag kayong mag-alala. Huwag sabihin na 24 na oras. Kahit 12 na oras, kaya kong gawin ito para sa iyo. Aalis na ako para gumawa ng utos. Dadalhin ko ang lahat ng engineering team sa buong probinsya para sa iyo. Kahit sa ilalim ng lupa, ilalagay ko ang tubo para sa iyo. Binaba ang telepono. Parang ang buong mundo ay naging tahimik. Mayamang tao. Ang ganda. Hindi pa 1 oras. Umabot na ang balita sa buong nayon ng Pag-asa. Narinig mo na ba? Si Kapitan Zhao ay maglalaan ng 5 milyon para sa ating gripo ng tubig. 5 milyon? Wala ka namang lagnat, di ba? Hindi ba't 1 milyon ang sinabi? Tutu. Narinig ng pinsan ni Erzuzi sa bayan. Na sobrang mura lang ang 1 milyon na kinita ni Kapitan Zhao. Kailangan tayong bigyan ng pinakamaganda. Nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa ilalim ng malaking puno ng huay sa dulo ng baryo. Nagtatalo-talo. Nakasulat sa kanilang mga mukha ang hindi makapaniwala. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Ngunit may isang pangkat ng apoy na umusbong. Sa mga sandaling ito, ilang itim na sasakyan ang nag-umapaw ng alikabo, na may matinding lakas na pumasok sa nayon. Isang biglaang preno ang huminto sa harap ng opisina ng barangay. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ang matabang katawan ni Alkalde Wang Dafu ay sumisiksik mula sa loob ng sasakyan. Kasunod niya ang ilang tao na may seryosong ekspresyon. Isang lalaking hindi madaling lapitan. Isang sipa ang bumukas sa pinto ng opisina ng barangay. Ang boses ni Wang Dafu ay parang siranggong. Lumabas ka dito. Nasa gitna ako ng pag-aaral sa cellphone kung ano ang bibilhin sa susunod. Nakarinig ako ng boses. Hindi man lang tumingin. Pumasok si Wang Dafu kasama ang mga tao ng bayan. Tinuturo ang ilong ko at sinigawan ako. Sige, ikaw, Zhao Ming. Ang tapang mo ah. Pagkawatak-watak ng pondo ng bayan. Ikaw ay nagkakasala. Isang opisyal ng bayan na nakasuot ng salamin ay nagtulak ng kanyang salamin. Nang malamig na paraan ay nagsalita. Kandidato Zhao Ming. Nakakuha kami ng report. Ikaw ay sangkot sa paglustay ng malaking pondo ng gobyerno. Para sa isang hindi makatotohanang proyekto. Agad kang sumama sa amin para sa investigasyon. Sa wakas ay binaba ko ang telepono. Itinaas ko ang ulo. Tinitigan ko ang mga taong ito na puno ng piety. Parang nanonood ako ng isang dramatikong palabas. Natawa pa ako. Pagsasamantala sa pondo ng bayan. Anong pondo ng bayan ang sinasamantala ko? Yung pondo para sa ating nayon na ibinigay ng bayan. O balak niyo bang gamitin ang 30,000 para bilhin ang aming pabrika ng alak? Si Wang Dafu, galit na galit, kulay atay na ang mukha. Huwag kang magpalusot. Saan mo nakuha ang 500 milyon para sa proyekto? Huwag mong akalaing hindi namin alam. Isa kang mahirap. Hindi ba't pera ito ng gobyerno? Sino ang nagsabi na ginagastos ko ang pera ng gobyerno? Ako ang nag-imbestiga. Hindi ba't pera ito ng gobyerno o baka naman sarili mong pera? Mayroon ka bang 500 milyon? Kung meron kang 5 milyon, ako si Wang Dafu, tatawagin kitang ama sa harap. Hampas ang mesa si Wang Dafu at sigaw. Hindi ko sinabi na buhay. Tahimik lang akong nag-unlock ng telepono. Buksan ang green na banking API. At ituro ang screen kay Wang Dafu. Sa screen, ang mga numerong nakasulat sa madilim na opisina ay naglalabas ng nakamamatay na kapangyarihan. Available na balanse, 107 milyon. 9 milyon, 700. Biglang huminto ang sigaw ni Wang Dafu. Ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nagkakramo. Nakatitig ng matalim ang mga mata niya. Matigas na nakatitig sa numerong iyon. Yung ilang mga kawani ng bayan ay nagtipon-tipon din. Nang makita nila kung gaano karaming zero ang nasa likod ng numerong iyon, nagtigil ang hininga ng lahat. 107 milyon. Ang punong bayan ng sira-sirang nayon na ito ay maihigit sa 100 milyon sa kanyang account. Nabaliw na ba ang mundong ito o tayo ang nabaliw? Hindi ito possible. Ang boses ni Wang Dafu ay tuyo na parang papel de liha. Tiyak na ito ay software para sa pag-edit ng larawan. Binalik ko ang cellphone. Sa harap nila, pinindot ko ang refresh button. Ang mga numero ay hindi kumilos. Binuksan ko muli ang transaction record. Yung 2000000 nakakalipat lang. Ang mga tala ay malinaw na nakikita sa itaas. Sa buong opisina, tanging ang mabigat na paghinga ni Wang Dafu ang naririnig. Muli akong umupo sa aking upuan. Ipinatong ang 2 kamay sa aking harapan. Tahimik na pinagmamasdan ang alkalde na tuluyan ng nababaliw. Gumastos ng sarili kong pera. Para sa aking mga kababayan. Gumawa ng kaunting infrastruktura sa aking sariling nayon. Huminto ako sandali. Bawat salita ay maingat na binigkas. Mayroon ka bang opinyon? Ang mukha ni Wang Dafu ay nag-iba ng kulay mula sa berde hanggang sa puti. Mukha siyang talong na tinapakan ng tao. Ang mga lokal na opisyal na kanina ay mayabang. Ngayon ay umiwas sa akin ng malayo. Takot na mahawa ng masamang hangin. Ginoong Wang, punong bayan. Yung opisyal ay nagtulak sa salamin. Tapos na ang investigasyon. Mukhang isang pagkakamali lang ito. Maaaring kailangan mong pag-isipan ang paraan ng trabaho mo sa ilalim. Pagkakamali. Nanginginig ang panga ni Wang Dafu.
Isang malaking hindi pagkakaintindihan. Gusto niyang sumigaw. Ngunit hindi siya makagawa ng tunog. Nararamdaman niyang nakatingin sa kanya ang isang opisyal. Ang tingin na iyon ay hindi na pagsusuri. Parang tinitingnan siya bilang isang basura na dapat itapon. Nawawalan siya ng pag-asa habang lumalabas sa opisina ng barangay. Ang sikat ng araw ay sobrang nakakasilaw kaya't hindi siya makadilat. Biglang nadulas sa ilalim. Mataba niyang katawan ay malakas na bumagsak sa alikabok. May kalabog na tunog. Walang tumulong sa kanya. Umalis na ang konvoy ng konseho ng bayan. Walang pakialam na naglaho sa horizon. Iniwan siyang mag-isa at tadtad ng hiya. Sa lupaing sinubukan niyang sakupin. Inilabas ko ang tingin mula sa bintana. Walang alon sa loob ko. Walang kasiyahan sa paghihiganti. Walang awarin. Naisip ko lang na medyo marumi ang alikabok na itinaas ng mabagsak si Wang Dafu. Hindi pa nakakalma ang opisina ng ilang minuto. Biglang may narinig na panginginig sa sahig. Sa simula ay mababa at malambing na ugong. Parang may isang dambuhalang hayop na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Yung mga tao sa baryo ay nag-imbestiga pa rin. Nakatitig ang mga mukha nila na puno ng pag-aalinlangan. Isa-isa silang lumalabas mula sa mga sirang bahay. Anong nangyari? Nag-earthquake. May nagsabi ng mahina, baka mailindol. Agad sumunod. Ang pinagmula ng pagyanig ay lumitaw sa pasukan ng nayon. Hindi ito isang sasakyan, kundi isang walang katapusang hanay ng bakal, na dahan-dahang umaabot sa makitid na daan sa bundok. Nangunguna ang 10 bagong malaking excavator. Ang dilaw na pintura ay kumikislap sa ilalim ng araw. Kasunod nito ay ang bulldozer. At ang roller. At ang mga truck na nagdadala ng malalaking asul na tubo. Sa hulihan ng konvoy, ay mga 12 ng puting sasakyan para sa geodetic survey at isang itim na dsri na hindi bagay sa estilo ng buong baryo. Maraming mabigat na makina. Higit sa 100 teknikal na tauhan na nakasuot ng uniform na asul. Ganito kalaki. Para lang palang mag-aayos ng tubo sa tubig. Parang isang pangkat ng mga inhinyero mula sa isang bansa na magtatayo ng base militar dito. Lahat ng mga residente ay tuluyang na-hypnotize. Nawala ang mga bulungan at usapan. Kahit ang mga batang naglalaro ng walang pakundangan ay huminto. Nakabuka ang bibig. Nakatitig na walang malay sa napakagandang tanawin na di pa niya nakita kailanman. Ganito katindi ang lakas ng industriyang ito. Nagdulot ito ng tahimik na katahimikan sa buong nayon ng Pag-asa. Ang itim na disigu ay gumawa ng isang magandang pag-ikot at matatag na huminto sa harap ng opisina ng nayon. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng suit ang tumalon pababa, na siya ring nakipag-usap sa akin sa telepono kanina. Ang project manager ng kumpanya ng tubig, Liu Jianjun. Mahigpit niyang hawak ang isang malaking pulang megaphone. Buong mukha ay namumula, hindi dahil sa init, kundi dahil sa kasiyahan. Hindi man lang ako tinignan. 3 hakbang at mabilis na umakyat sa hood ng kanyang off-road na sasakyan. Itinaas ang megaphone. Nakatutok sa mga mamamayan na nagulat. Sumigaw ng buong lakas. Mga matatanda at kababayan ang naghihintay na nayon. Mga kaibigan, mga pamilya. Ang boses ng manager ay pinalakas ng sigaw, na bumuo ng etso sa maliit na nayon. Liu Jianjun, kumakatawan sa Provincial Water Supply Company. Ngayon dito, gagawa ako ng isang masakit na pagsusuri. Pagsusuri, nagtinginan ang mga taga-baryo. Hindi agad nakapag-isip. Yung 1 milyong plano natin dati, ay mali. Ay makitid ang isip, masyadong maliit ang pananaw. Ito ay paglapastangan sa dakilang hinaharap ng nawa ng Pag-asa. Malalim na huminga si Liu Jianjun. Naubos ang kanyang boses. Ito ay inyong punong bayan. Siya ay may malalim na pag-iisip. At may malawak na pananaw, si Zhao Ming ang punong bayan. Personal na tumawag sa akin. Pinunan niya ako. Tinuruan niya ako. Sabi niya sa akin, nais naming ang mga taga-baryo. Karapat dapat lamang sa pinakamahusay. Isang kamay niya ang nakataas habang nakaturo sa likod, sa ilog ng bakal. Kaya't ang proyekto ay ganap na na-upgrade. Hindi 1 milyon ang budget. 5 milyon. Muling narinig ang numerong ito. Hindi maiwasang may mga tao sa crowd na humihingal sa gulat. 5 milyon. Iyan ang numerong hindi nila kayang isipin. Hindi lang tayo maglalagay ng tubo. Kailangan din nating sumunod sa buong pambansang pamantayan ng malinis na tubig. Kailangan ding bumuo ng matalinong sistema ng pag-ikot ng tubig. At, sadyang huminto siya ng sandali. Tinatamasa ang pakiramdam ng atensyon ng lahat. Tagal ng proyekto. 20 oras. Kumpletong tapos. 3 buong segundo. Tahimik na tahimik ang buong lugar. Ang mga isip ng mga taga-baryo ay nagsara dahil sa labis na impormasyon. Bigla, isang matandang lalaki na may tungkod ay biglang itinatapon ang kanyang tungkod sa langit. Ayos, ang sigaw na iyon. Parang sinindihan ang baril na pulbura. Ang katahimikan ay biglang napunit ng mga sigaw na parang alon ng dagat. 5 milyon. Narinig mo ba? 5 milyon. May malinis na tubig na tayong mainuman. Sa wakas, may malinis na tubig na tayong mainuman. Nagsimula nang magtalon at magyakapan ang mga tao. Umiiyak sa sobrang saya. Ang mga babae na karaniwang walang emosyon. Ngayon ay tumatawa habang umaagos ang luha at sipon. Ang mga tahimik na lalaki ay namumula ang mukha. Matinding pinapalo ang balikat ng mga tao sa paligid. Isang kabataang hindi umalis para magtrabaho ay sabik na umakyat sa isang malaking bato. Sumisigaw ng buong lakas. Ang punong Nayonzhao ay astig. Ang tugon ng tao ay agad at puno ng sigla. Ang punong Nayonzhao ay astig. Agad na. Hindi alam kung sino ang nanguna. Nagbago ang tawag. Naging mas primitibo. Ngunit mas malapit din. Tatay ni Zhao Ming. Ang sigaw na ito ay naging isang agos, na umuuga sa mga tainga ng tao, na umaabot sa mga bundok na walang dahon. Sa sandaling ito, hindi na ako isang punong bayan, kundi ang mga magulang ng lahat sa lupain ito. Naklining ako sa pintuan ng opisina. Nakikita ang malaking kasiyahan sa harap na ito, ng pagtanggap sa sekta. Parang nakakatawa. Papa, parang magulo yata ang pagkakasunod-sunod ng mga edad nyo. Habang sumisigaw si Papa ng malakas.
Biglang dumating ang malamig na tunog ng makina. Ding! Nakita ang malaking pagtaas ng puso ng mga residente ng Siwang. Nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa katapatan ng mga residente. Nag-invest ang host ng 2 milyon yuan. Na-trigger ang 100 beses na pagbabalik. Binabati ang host sa pagkakaroon ng 200 milyon yuan na rebate. Ang pondo ay naidagdag na sa iyong personal na account. Ang kasalukuyang balance ng account ay 300,700,000. Tiningnan ko ang mga numero sa aking telepono. Pakiramdam ko ay napakakalmado. Ang epekto ng biglaang yaman ay mabilis nang nawawala. Kasunod nito ay isang pakiramdam ng pagkasawa. Ang pera ay isang numero lang. Isang kasangkapan. Ang tunay na kasiyahan ay nasa paggamit ng kasangkapang ito. Para gawin ang mga bagay na ayaw pa nilang maisip. Ipinasok ko ang telepono ko. Lumakad patungo sa bubong ng sasakyan habang nanginginig ang mga kamay. Nagtatamasa ng sigaw ng mga taga-baryo si Liu Jianjun. Automatikong humiwalay ang masa para sa akin. Lumapit ako sa harap ng FGU at bumati. Manager Liu. Biglang nagising si Liu Jianjun. Halos mahulog mula sa bubong ng sasakyan. Nagmamadali siyang bumaba sa sasakyan. Ang mukha ay puno ng mga ngiti ng kababaang loob at paggalang. Hindi ko namamalayan na yumuko ako. Zhao. Ginoong Zhao. Ano po ang inyong utos? Sila ba ay masyadong maingay? Agad kong papatahimikin sila. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi. Tumaas lang ang baba niya ng bahagya. Para ipakita sa kanya na tumingin sa pangunahing daan sa baryo. Isang daan na inukit ng panahon at ulan. Na naging mabato at magaspang. Sa araw, alikabok ang katawan. Sa ulan, putik ang paa. Bumaling ako pabalik sa mukha ni Liu Jianjun. Mukhang nakakainis ang daang ito. Kayo ba ay may trabaho sa pag-aayos ng kalsada? Ang likod ni Liu Jianjun ay yumuko sa isang standard na 70 degree. Halos nagdikit-dikit ang kanyang mga tampok sa mukha dahil sa ngiti. Ginoong Zhao. Sabi niyo ay tungkol sa pag-aayos ng kalsada. Maliit na bagay. Huwag nang pag-usapan ang pag-aayos ng kalsada. Kahit na gusto niyo ay magtayo ng daan patungo sa bola. Kaya rin namin kayong matutulungan sa pagbubuhos ng pundasyon. Huwag na kayong mag-alala tungkol sa pera. Kami ang bahala. Kaya naming maglingkod sa mga negosyante tulad ninyo. Iyan ay isang karangalan para sa amin. Naisip ko, ang pagkakaroon ng ganitong kamulatang. Mas mataas pa kaysa sa receptionist ng kumpanya. Nais ko sanang magsalita. Ngunit muling umingay ang nakakabinging tunog ng preno sa pintuan ng nayon. Iyon na naman ang ilang pamilyar na itim na sasakyan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sasakyang nangunguna ay may mas malaking figura na bumaba. Si Wang Dafu. Bumalik na naman siya. At sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. May ilang nakasuot ng uniforme na sumusunod sa kanya. May mga placard tungkol sa kapaligiran at pagpaplano sa dibdib. Zhao Ming. Natuto na si Wang Dafu sa pagkakataong ito. Hindi na siya naglakas loob na sumugod ng direkta. Sa halip, nagsimula siyang umangal mula sa mahigit 10 metro ang layo. Hindi ka na makontrol. Ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ay nagdudulot ng kaguluhan sa nayon. Naiintindihan mo ba ang mga patakaran? Alam mo ba kung ano ang tinatawag na pangangalaga sa ekolohiya? Isang lalaking may salamin na may gintong frame ang lumapit. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan. Kami ay isang pinagsamang grupo ng investigasyon na ipinadala ng lungsod. Kapatid na Zhao Ming, ang ganitong uri ng walang kaayusang konstruksyon ay seryoso. Nawasak ang lokal na kapaligiran. At may malaking panganib sa seguridad. May karapatan kaming agad na itigil ang lahat ng iyong proyekto. At tanggalin ka sa iyong tungkulin bilang pinuno ng nayon. Hindi ko man lang sila tiningnan. Ang mga taong ito ay parang mga halimaw sa laro. Na lumalabas sa takdang oras para magbigay ng karanasan. Bagamat nakakainis, kailangan pa ring sundin ang proseso. Lumiko ako mula sa opisina ng barangay. At kinuha ang malaking pulang megaphone. At tinapik ito ng may kasanayan. Sinubukan ang tunog ng kuryente. Pagkatapos ay pinindot ko ang switch. Umaasa na ang lahat ng residente ng barangay. Mga leader ng barangay ay makikinig. Ngayon ay magkakaroon ng agarang pulong ng mga residente ng baryo. Lahat, agad na magtipon sa harap ng tanggapan ng barangay. Ang malakas na boses ay umabot sa lahat ng sigaw ni Wang Dafu. Nang marinig ng mga residente ang aking tawag, parang narinig nila ang signal ng pagtitipon. Sila ay sabik na lumabas mula sa iba't ibang sulok. Mabilis na nagtipon sa bakuran sa harap ng tanggapan ng barangay. Sa kanilang mga mata, hindi na ito ang kawalang sigla, kundi isang matinding pagtitiwala. Medyo naguluhan si Wang Dafu at ang mga kasama sa investigasyon sa lakas ng kanilang ipinapakita. Zhao Ming, gusto mo pa bang hikayatin ang masa na labanan ang investigasyon? Sasabihin ko sa'yo, wala itong silbi. Si Wang Dafu ay sumigaw na may takot sa kalooban. Ibinigay ko ang mikropono sa isang batang taga-baryo sa tabi. At ako'y umakyat sa isang pansamantalang itinayong entablado. Ito ay ilang piraso ng nakataas na bato. Tumingin ako sa madilim na pulutong sa ibaba. Ang mga simpleng mukha na puno ng sigasig. Ngayon, aking ipapahayag ang isang bagay. Biglang naging tahimik ang buong lugar. Simula ngayon, ako si Zhao Ming. Sa personal na pangalan, buong pag-aari ko ang lahat ng kolektibong ari-arian ng Hope Village. Kabilang na ang bawat piraso ng lupa na nasa ilalim ninyo. At pati na ang nalalapit ng magsara na pabrika ng alak. Nagulat ang mga residente. Agad na sumabog ang mas masiglang palakpakan. Ibebenta kay Kapitan Zhao. Ano ang kaibahan niyan sa pagbibigay sa atin? Sa batayang ito, mag-invest ako para itatag ang Hope Group. Lahat ng mga residente ay otomatikong magiging empleyado ng grupo. Magkakaroon ng 5 benepisyo at isang pondo. Doble ang sahod. Ang sigaw ng mga tao ay halos magpapalipad sa langit. Ganap na naging berde ang mukha ni Wang Dafu. Naiintindihan na niya kung ano ang balak ko. Ito ay para tanggalin ang kanyang batayan. Ganap na siyang magiging walang kapangyarihan bilang alkalde. Isang walang katotohanan na pag-asa. Sa wakas, nakuha ng lalaking may salamin ang kanyang linya. Itinulak niya ang kanyang salamin. Punong-puno ng pang-uyam. Pagbili ng kolektibong ari-arian. Alam mo ba kung gaano ito kalaki? Kailangan ng pahintulot mula sa lungsod.
At mula sa probinsya, sunod-sunod na pagsusuri. Akala mo ba ay parang bumibili ng repolyo sa palengke? Nakaunawa na rin si Wang Dafu. Parang nahawakan ang dayami ng buhay. Kahit na ikaw ay may mga ilusyon, kailangan pa rin naming sumang-ayon. Walang asset sa nayon na ito na hindi bababa sa 10 bilyon. Huwag mong asahang makuha ito. Nang binanggit niya ang numerong 10 bilyon, alam niyang medyo nag-aalinlangan siya. Ngunit nang makita ang aking batang mukha, nadagdagan siya ng kaunting lakas ng loob. Isang batang lalaki, kahit na may kaunting pera. Siguradong matatakot siya sa numerong ito. 10 bilyon. Nakangiti ang lalaking may salamin na ginto. Masyadong konserbatibo pa si Mayor Wang. Ito ay may kinalaman sa pagbabago ng katangian ng lupa, pagsusuri sa kapaligiran, paglilinaw ng mga kultural na yaman. Sa tingin ko, walang 20 bilyon. Hindi ito maayos na mapag-usapan. Sila ay nag-uusap na parang. Sigurado na silang nakuha na ako. Nagsimula na ring magbulungan ang mga taga-baryo sa ibaba. 20 bilyon. Ang numerong ito ay lumampas na sa kanilang imahinasyon. Natawa rin ako. Naisip ko lang na nakakatawa. Anong panahon na ba ito? Naglalaro pa rin ang ganitong mababang uri ng panlilinlang. Habang tinitingnan ang mukhang ganid at bobo ni Wang Chanfu, ang isip ko ay bumalik sa madilim na gabing iyon 2 araw na ang nakalipas. Noong nakuha ko ang unang bilyon ng rebate mula sa sistema. Pagkatapos nilang paalisin si Maliu, mag-isa akong nakaupo sa luma kong opisina. Tinitingnan ang long string ng zero sa screen ng cellphone. Walang gaanong kasiyahan. Ang iniisip ko ay, paano gawing tunay na kapangyarihan ang mga perang ito? Alam na alam ko, na si Wang Dafu, isang lokal na boss. Ngayon, nasampal ako sa mukha. Bukas, tiyak na babalik ako na may mas matibay na suporta. Sa halip na posible na tinatamaan, mas mabuti pang aktibong umatake. Wala akong sinasabing koneksyon. Pero mayroon akong mas matibay kaysa sa koneksyon. Iyon ay pera. Binuksan ko ang browser ng cellphone ko. Nagpasok ng ilang mahahalagang salita. Pinakamahal sa bansa. Pinakamatindi. Kumpanyang legal na panalo sa kaso. Unang resulta sa paghahanap. Isang website na tinatawag na Tianjin Law Firm. Ang kanilang pang-akit ay napakaangas, parang hindi tao. Hindi kami naghahanap ng katarungan. Kami lang ang responsable na manalo ang aking kliyente. Diretso kong tinawagan yung nasa website na 24 oras na si hotline. Narinig ko sa kabilang linya ang isang magalang. Ngunit malamig na boses ng lalaki. Magandang araw. Tianjin Law Firm. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Kailangan ko ang pinakamahusay na koponan ninyo para bumili ng isang nayon at sabay na ayusin ang ilang nakakainis na langaw. Nagsalita ako ng tuwiran. Tahimik ang kabilang panig sa loob ng 2 segundo. Parang nag-iisip kung ito ay isang biro o hindi. Ginoo, ang aming negosyo. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Magbigay ng presyo. Pinutol ko siya. Kailangan ko agad na pumunta ang team ninyo sa aming bayan. Laging naka-standby. Ipasa sa akin si Mayor Wang Dafu. At pati na rin ang Departamento ng Planning at Environmental Protection ng lungsod. Ng mga taong may transaksyon sa aming baryo. Siya sa atin ng husto. May kaunting aliw ang boses mula sa kabilang linya. Ginoo, ang ganitong uri ng agarang serbisyo na hiniling mo. Kailangan ng 10 milyong bilang panimulang kapital. Marahil ay nais nitong takutin ako sa numerong ito. Ibigay mo sa akin ang account. Sabi ko, ipadala mo ang account ng kumpanya nyo. 1,000, tama. Tatawagan kita ngayon. Muling nanahimik ang kausap. Mas matagal ang katahimikan ngayon. Ilang segundo ang lumipas. Isang mensahe na may kasamang account ng kumpanya ang dumating. Wala akong pagdududa. Agad na naglipat ng 10 milyon. Halos sa sandaling matagumpay ang paglipat ng pera. Nagbago na ang boses ng tao sa kabilang linya. Ang distansya na naramdaman kanina ay nawala na. Naiwan na lamang ang labis na profesionalismo at paggalang. Ginoong Zhao, natanggap na ang pera. Ako ang inyong espesyal na legal na tagapayo, Linwan. Darating ang aking koponan sa loob ng 3 oras. Sa lungsod kung nasaan kayo. Yung mga tao na binanggit nyo kanina. Tinitiyak namin na bago mag-alas 12 bukas, ay maihahanda ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga iligal na gawain. At ilalagay ito sa isang aklat. At ipapadala sa inyong itinalagang lugar. Bumalik ang isipan sa realidad. Tinitigan ko si Wang Dafu na patuloy na nagmumurahaw. Hindi nagsalita. Tanging nakatingin sa likod ng mga tao. Muling pumikit ng bahagya. Magdala ka ng upuan, umupo ka, huwag mag-inarte. Isang malinaw na tunog. Ang mga tao ay kusang naghati ng daan. 5 tao na nakasuot ng mga suit. At may maayos na buhok ang pumasok. Hawak nila ang magkakaparehong itim na briefcase. Matatag ang kanilang hakbang. Matalas ang kanilang mga tingin. Hindi sila bagay sa kabuuang estilo ng nayon. Nangunguna sa kanila ang isang babae na may salamin na may pilak na gilid. Lumapit siya sa harapan ng entablado. Bahagyang yumuko sa akin. Ginoong Zhao, ito ang hinihingi ninyo. Nakahanda na kami. At pagkatapos ay humarap siya. Sa Ginoong Wang Dafu at sa lalaking may salamin. Ako ang punong kasosyo ng Tianjin Law Firm. Ang pangalan ko ay Lin Wan. Ito ang mga katrabaho ko. Binuksan niya ang kanyang briefcase. At kumuha ng makapal na dokumento mula rito. Ibinigay ito kay Wang Shifu at sa bawat isa sa grupo ng investigasyon. Ito ang mga ebidensya laban kay Ginoong Wang Dafu sa nakaraang 5 taon. Nasangkot sa katiwalian at pag-aabuso ng pondo para sa mga proyekto ng tulong na umabot sa 12,407,000 yuan. Ng mga detalye ng kaso, kasama ang bank statement, mga tala ng transfer at ang mga sworn testimony ng mga kaugnay na saksi. Biglang pumuti ang mukha ni Wang Dafu. Hindi huminto si Lin Wan. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Ginoo, tumingin siya sa lalaking may salamin na may ginto. Si Director Zhang, tama ba? Ito ay tungkol sa mga pahiwatig na mga paraan tulad ng mga banta na humihingi ng suhol mula sa maraming developer ng real estate at ang hindi wastong pag-apruba na nagdulot ng maraming lugar ng berde sa lungsod na nasasagwaan. Oh, tama pala.
Yung ilang ari-arian na binili ninyo sa ibang bansa para sa inyong anak, ay tila may mga issue sa pinagmulan ng pondo. Ang lalaking nakasilbing ginto na salamin ay biglang nahulog ang dokumento sa lupa. Nagsimulang manghina ang kanyang mga tuhod. At kayo, ilan sa inyo? Sinalo ni Linwan ang natitirang tao sa investigasyon. Sa pakikilahok sa masamang pagbili sa Hope Village Distillery. At plano nilang sakupin ang mga pag-aari ng estado, ayon sa recording ng pagpupulong. May buong backup kami dito. Sa buong eksena, isang katahimikan na parang kamatayan. Si Wang Dafu at lahat ng kanyang kasama. Ang kanilang mga mukha ay naging maputla at patay na kulay abo. Tinitingnan nila ang mga dokumento sa kanilang mga kamay. Ang mga puting papel na may itim na tinta ay parang mga sulat ng kamatayan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagbili. Kinuha ni Linwan ang huling dokumento mula sa kanyang bag. Dahan-dahang inilapag sa harap ni Wang Dafu. Kasunduan sa paglipat ng kolektibong ari-arian ng nayon sa halagang 0. Itinulak niya ang kanyang salamin. Dahil sa mga seryosong paglabag ng bawat isa sa inyo. Nagpa siya si Ginoong Zhao na bigyan kayo ng pagkakataon. Kasunduan sa paglipat sa halagang 0, pirmahan ito. Kasunduan sa paglipat sa halagang 0, maaari naming pansamantalang hindi ipasa ang mga ebidensyang ito. Kasunduan sa paglipat sa halagang 0, dignidad ninyong umalis sa nayon ng pag-asa. Walang halagang kasunduan, ang mga ulat ay ibinalik sa bahay para magtanim. Hindi malakas ang kanyang boses. Ngunit bawat salita ay tumama ng matindi. Sa puso ng mga Wang Dafu at iba pa. Siyempre, maaari rin kayong pumili na hindi pumirma. Ang mga labi ni Linwan ay umangat sa isang malamig na ngiti. Kami sa aming law firm ay may departamento ng kriminal na paglilitis. Matagal na akong hindi nakakakuha ng ganitong kawili-wiling kaso. Naniniwala ako na sila ay masayang makikipaglaban para sa inyo. Para sa isang malaking pakete na higit sa habang buhay. Nagsimula nang magbayanig ng husto ang katawan ni Wang Dafu. Basang-basa ng pawis ang kanyang kamiseta. Tumingin siya sa mga salitang 0 yuan. Naramdaman ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya makapagpasya na hindi pumirma. Nanginginig siyang natututo. Nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha ang ballpen. Pumirma ng kanyang pangalan sa kasunduan. Ang iba ay parang mga bangkay na naglalakad. Isa-isa silang lumapit. Pumirma ng kanilang mga pangalan. Nakapirma na. Kahit hindi na sila makatingin sa akin. Nagmamadaling umalis patungo sa kanilang sasakyan. Nagtatakas na parang nahihirapan. Ding! Nadetect na ganap na kontrolado ng host ang nayon ng pag-asa. Natapos na ang pagbabago ng pagmamay-ari ng nayon. Malaking pagtaas sa reputasyon at tiwala ng mga tao. Binabati ang host sa pag-unlock. Mababang pahintulot sa sistema ng tindahan. Tumingin ako habang ang mga sasakyan ay nawawala sa dulo ng daan sa bundok. Walang anumang alon sa aking puso. Kinuha ko ang malaking megaphone. Muling humarap sa mga residente sa ibaba. Ang mga nagdulot ng gulo kanina ay naayos na. Huminto ako sandali. Ang boses ay umabot sa buong lambak sa pamamagitan ng speaker. Ngayon ay inihahayag ko ang ilang mga panloob na appointments ng Hope Group. Ang lahat ng kasalukuyang mga opisyal ng nayon ay doblehin ang sahod. Ngunit simula bukas ay ipatutupad ang performance evaluation. Ang mga may kakayahan ay itataas. Ang mga walang kakayahan ay ibababa. Hindi mag-aalaga ang grupo ng mga tamad. Nagloko ang mga lider ng nayon muna. Pagkatapos ay sumabog sila sa kasiyahan. Tinitigan ko sila. Sa huli, nagsabi ako ng isang salita. Lahat ay tandaan. Simula ngayon, sa bayan ng pag-asa, ako ang patakaran. Kinabukasan, nang ang unang sinag ng liwanag ng umaga, ay bagong sumiklab sa manipis na ulap sa itaas ng nayon ng pag-asa. Isang malalim at makapangyarihang tunog ng panggising. Ang pumalit sa karaniwang tunog ng mga manok at aso sa nayon. Naginising ang lahat ng mga taga-nayon mula sa kanilang mga panaginip. Iyon ay ang tunog ng pagsisimula ng bomba ng tubig. Ito ay tunog ng pag-asa. Ang engineering team ng kumpanya ng tubig. Itong grupo ng mga bakal na lalaki na pinasigla ng pera at utos ng militar. Ay walang tulog sa buong gabi. Talagang lumikha ng isang himala sa kasaysayan ng maliliit na infrastruktura sa loob ng 24 na oras. Ang mga bagong tubo ay umaabot sa bawat lumang bahay sa nayon. Nakatayo ako sa harap ng plaza ng barangay. Sa likod ko ay ang pangunahing balbula na kumikislap sa metalik na liwanag. Dumating ang buong baryo. Nakayuko ang mga likod. Matandang matagal nang nag-igib sa bundok ron. May sipon pa sa mukha ng batang naglalaro. Sa araw-araw, mata niya ay parang walang buhay. Ngunit ngayon, nakapikit ang kamao niya ng mahigpit. Sila ay kusang nagbuo ng isang malaking kalahating bilog. Pinapalibutan nila ako at ang balbula sa gitna. Walang ingay sa hangin. Tanging ang mabilis na paghinga lang ang maririnig. Tanging nakatitig lang sila. Sa balbula na iyon. Sa akin na nakatayo sa harap ng balbula. Sa kanilang mga mata ay nakikita ang matagal ng paghihintay. At isang bahagyang pag-aalinlangan na hindi makapaniwala. Hindi ba ito isang panaginip talaga? Wala akong ginawang makapangyarihang talumpati. Sa tingin ko, sa harap ng katotohanan. Anumang wika ay tila walang laman. Inilabas ko ang aking kamay. Hinawakan ang gulong ng balbula. Sa ilalim ng mga mata ng buong nayon. Dahan-dahan kong pinaikot ito. Kak! Ang tunog ng pagbubukas ng balbula ay lalong lumalakas. Sa sobrang katahimikan. 1 segundo. 2 segundo. Walang nangyari. Muling nagsimulang kumalat ang maliliit na ingay sa crowd. Yung bagong sisiklab na apoy. Parang may palatandaan na napapatay ito ng hangin. Sa mga sandaling iyon, hindi alam kung kaninong bakuran. Una nang umabot ang isang matinis na sigaw. Tubig. May tubig na. Ang sigaw na ito ay parang isang utos. Agad na. Sumunod ang mga tawag mula sa lahat ng sulok ng nayon. Mayroon na rin kami. Oh Diyos. Malinaw ang tubig. Sa tabi ng barangay hall, sa isang bagong tapang ng pampublikong gripo, bumubulusok ang malinaw na tubig na parang agos. Nagsusabog ng mga kristal na patak sa lupa. Isang tao na buong buhay ay nag-igib ng mountain spring water. Ang lola na ang likod ay nakabo na parang arko, ay nanginginig na lumabas mula sa karamihan.
Pumunta siya sa ilalim ng gripo. Iniunat ang kanyang mga kamay na tuyot, na puno ng mga kalyo. Ang malamig na tubig ay bumuhos sa mga linya ng kanyang palad. Ang malabong mga mata ng lola ay nakatitig sa agos ng tubig. Tumingin siya ng halos kalahating minuto, at siya ay maingat na humawak ng isang dakot ng tubig. At inilapit ito sa kanyang bibig. Dahan-dahang sumipsip ng kaunti. Matamis, walang kahit kaunting lasa ng puti. Binuka niya ang kanyang bibig. At sa kanyang lalamunan ay umingay ang tuyot na tunog. Dalawang linya ng luha na naipon sa buong buhay ay sa wakas ay umagos. Sa wakas, makakainom na ako ng malinis na tubig habang buhay. Siya ay malakas na umiyak. Sa isang sigaw na ito, direktang nakaapekto sa lahat ng mga residente. Wow! Isang lalaking nasa katanghalian ang hindi na makontrol. Naupo sa lupa at umiiyak ng malakas. Nabuhos na ang tubig. Uwi na ako para tingnan ang tubig. Mayroon na rin kami sa bahay. O Diyos ko! Siyam-siyam na mga taga-baryo ang nagmamadaling bumalik sa kanilang mga tahanan. Binuksan ang kanilang bagong-bagong gripo na tila hindi buhay. Nang ang walang katapusang daloy ng malinis na tubig ay umagos mula sa gripo. Ang buong nayon ng pag-asa ay ganap na nag-init. Ang mga lalaki ay tumawa ng malakas. Niyakap ng isang babae ang kanyang luha sa tuwa. Hinubaran ng mga bata ang kanilang sapatos. Nagsasaya at naglalaro sa malinis na tubig, na parang tunog ng kampanilya. Sa halakhak na iyon, wala nang takot sa maduming hukay ng tubig. Ang buong nayon ng Hope ay nakalubog sa isang tila milagro ng kaligayahan at ligaya. Tinitingnan ko ang lahat sa harapan ko. Bigla akong nakaramdam na ang mga numerong hinabol ko sa loob ng mahigit 20 taon sa pamilihan ng pananalapi, ang mga Y-line chart, ang mga tinatawag na tagumpay. Sa sandaling ito ay naging walang lasa. Ito ang pakiramdam ng pagiging buhay. Sa aking harapan, may nakikita lamang akong sistema ng liwanag. Nagsisimula itong mag-refresh ng parang baliw. Natukoy ang kasiyahan ng mga taga-baryo. Ang pakiramdam ng pagiging kabilang ay biglang tumaas ng husto. Lumagpas ang antas ng suporta ng tao sa critical na limit. Tapos na ang host. Melesto ng pag-inom ng tubig at pag-alala sa pinagmulan. Gantimpala sa nakamit. Permanenteng pagtaas ng multiplier ng kontribusyon sa 150 beses. 150 beses. Ayos lang ito. Mas mataas na ang halaga ng susunod na paggastos. Ang may-ari ay gumastos ng 5 milyon yuan para sa pagpapabuti ng batayang buhay ng mga residente. Gumastos ng 5 milyon yuan. Na-activate na ang 150 beses na gantimpala. Binabati kita, may natanggap kang gantimpala na 750 milyon yuan. Numindayog ang aking telepono. Nagliwanag ang screen. Isang text message mula sa bangko ang dumating. Ang kasalukuyang balanse sa account ay 1.05 bilyong yuan. Inisa-isa ko ang numero sa aking telepono upang kumpirmahin. Pagkatapos ay tahimik na isinara ko ang screen. Sige na, mukhang sapat na ang budget para sa sirang daan sa nayon. Isinasaalang-alang ko pa nga, kung papalitan din ang mga ilaw ng kalsada ng solar. Binabati ang may-ari ng espesyal na gantimpala. Saklaw ng paglilinis ng mapagkukunan ng tubig. Nagsimula isa, at may karagdagang gantimpala. Tumingin ako sa malapit na maduming pudo, na nakita ko nang ako'y dumaan dito, kung saan nakapaligid ang mga bata sa pagkuha ng tubig. May mga berdeng lumot at hindi kilalang bagay na lumulutang sa ibabaw ng tubig, na naglalabas ng bahagyang masangsang na amoy. Tahimik kong binanggit sa isip. Linisin ang mga pinagkukunan ng tubig. Isang bahagyang alon ang lumitaw. Ang tubig ay kumakalat mula sa sentro ng pudo. Ang tubig ay hindi agad naging malinaw at kita ang ilalim. Ngunit ang mga berdeng algae na nakalutang sa ibabaw ng tubig, parang natunaw ng isang bagay. Unti-unting humihina, nawawala, ang turbidity ng tubig ay halatang bumaba. Kahit na hindi pa rin ito maaaring inumin. Pero hindi na gano'n ang kasuka-suka. Mukhang praktikal itong gantimpala ng sistema. Sa hinaharap, pwedeng i-revamp ang paligid ng nayon. Nakaplano na ako para sa susunod na hakbang na magastos. Hindi ko napansin. Tungkol sa himala ng konstruksyon sa Hope Village. Nakapagpalipad na ito at nakalipad na mula sa bundok. Opisina ng Chief Engineer ng Water Resources Bureau, Kian Lixing. Isang lalaking malapit ng mag-anim na po, na maayos ang buhok. At may suot na salamin para sa malabo. Ay humahawak ng pulang panulat, na nagre-repaso ng isang ulat sa seguridad ng tubig. Nakatok ang pinto ng opisina. Pumasok. Isang batang teknisyan ang sumilip, na may hindi mapigilang kasabikan sa mukha. Ginoong Kian. Mahalagang balita. Napakalaking balita. Nagmumukhang nag-aalala si Kian Lixing. Ibinaba ang panulat. Anong nangyari? Huwag masyadong magulantang. Maging maingat ka. Bayan ng Pag-asa. Yun yung mahirap na bayan na pinamunuan ni Alkalde Wang dati. Sa loob ng 24 na oras, nakabuo sila ng isang pambansang antas, na sistema ng supply ng malinis na tubig. Ano? Akala ni Kian Lixing ay nagkamali siya ng narinig. Aling na yon? Na yon ang Pag-asa. Nagtaka si Kian Lixing. Si Wang Dafu ay may pasa sa mukha ilang araw na ang nakalipas. Nang dumating siya para uminom at magreklamo, sinabi niyang pinagsamantalahan siya ng isang batang punong nayon na bigla na lang sumulpot. Yung nayon ay napakapayak. Paano posible? 24 na oras. Pambansang pamantayan. Humalakhak si Kian Lixing. Kinuha muli ang ballpen. Lee, nadaya ka ba ng anuman mula sa mga chismis? Naniniwala ka sa ganitong kalokohan? Ito ay engineering. Hindi ito isang kwento ng Diyos. Isang tipikal na estilo ng pagsulong. Para makuha ang pansin. Hindi, Ginoong Kian. Nag-aalala si Xiao Li. Si Liu Jianjun mula sa Provincial Water Company. Direktor mismo ang nanguna sa grupo. Kakapost lang niya ng video sa circle ng mga kaibigan. Lahat ng mga construction team sa buong probinsya ay inilipat doon. Napakalaki ng eksena. Sinabi pa niyang mas maganda ang resulta ng water quality test kaysa sa first-class water supply standard ng aming water plant. Bula-bula lang. Biglang pinatama ni Kian Lixing ang lapis sa mesa. Magkaklase sila ni Wang Dafu sa kolehiyo.
Malapit sila. Nakikita niya ang kahirapan ni Wang Dafu. Matagal na siyang galit. Ngayon, itong si Kapitan Cao Ming. Muling gumawa ng ganitong kalokohan. Hindi na ito basta usapin ng proyekto. Para na siyang nananakit. Sinasampal nito ang mukha ng buong sistema ng tubig ng lungsod. Mas mabuti pa kaysa sa pamantayan ng aming waterworks sa lungsod. Akala niya ano ang pamantayan ng estado. Akala niya ang paglilinis ng tubig ay parang pagpapakulo ng tubig. Tumayo si Qian Lixing. Naglalakad-lakad sa opisina. Isang tipikal na proyekto ng mababang kalidad. Proyekto para sa palabas. May malaking panganib sa seguridad. Ito ay hindi responsable sa buhay ng mga residente. Lalo siyang nagagalit habang nagsasalita. Itinuturo si Xiao Li. Agad. Ihanda ang sasakyan. Tipunin ang lahat mula sa Water Quality Testing Center. Mga eksperto ng Engineering Safety Department. Sumama ka sa akin sa nayo ng pag-asa. Nabigla si Xiao Li. Ginoong Qian. Tayo. Pupunta na tayo. Ngayon na. May lumitaw na matinding tingin sa salamin ni Qian Lixing. Kailangan kong personal na suriin. Gusto kong makita. Kung si Manager Liu mula sa probinsya ay sira ang ulo. 24 oras. Nasyonal na antas. Sa tingin ko, isang nasyonal na biro lang ito. Sa harap ng buong baryo. Hihiwain ko ang panlulokong ito ng paisa-isa. Mabilis ang aksyon ng Water Resources Bureau ng lungsod. Ang convoy ni Qian Lixing ay hindi nagtagal at pumasok na ng may kapangyarihan. Sa teritoryo ng Qinyuan County, nakasakay si Qian Lixing sa likurang upuan, nakapikit at nagpapahinga. Ngunit ang kanyang nakakunot na noo ay nagbubunyag ng kanyang nararamdaman. Kakaiba, talagang isang malaking katangahan. Sa 40 taon ng kanyang karera, hindi pa siya nakarinig ng ganitong bagay. 24 na oras. Pambansang pamantayan. Nasa isang liblib na nayon na walang tao. Kung totoo ito, maaaring ang titulong ito ng punong inhinyero sa aso. Nang lumiko ang sasakyan sa makalupang daan patungo sa nayon ng pag-asa. Ang matinding pag-uga ay gisingin si Qian Lixing mula sa kanyang maikling tulog. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Tumingin sa labas sa lumilipad na alikabok at sa desoladong tanawin sa tabi ng daan. Lalong tumitindi ang damdaming pagkapuot. Sa ganitong lugar, walang maayos na daan. Bakit siya maniniwala na makakakuha ng mas malinis na tubig kaysa sa sentro ng lungsod? Matagal ko nang natanggap ang balita. Nag-organisa ako ng grupo ng mga taga-baryo sa entrada ng baryo. Naghihintay na may pag-asa. Siyempre, hindi ito pagtanggap. Ito ay isang palabas. Gusto kong gawing bida si Ginoo Qian. Mula pa lang sa unang segundo na pumasok siya sa Hope Village. Nasa spotlight na siya. Huminto ang isang sasakyan na may plakang pampamahalaan. Dala ni Qian Lixing ang isang grupo ng mga eksperto na nakasuot ng puting coat, na may dalang iba't ibang mahahalagang kagamitan. Hindi man lang siya tumingin, nakangiti ang mga residente. Tumingin lang siya sa sarili niyang malinis na sapatos, na may alikabok sa ibabaw. Guro Kwan, salamat sa iyong pagtitiyaga. Lumapit ako. Tingnan mo, nabalitaan ng mga residente na darating ang mga eksperto mula sa lungsod upang magbigay ng gabay. Lahat ay kusang lumabas upang bumati. Si Qian Lixing ay umungol lamang mula sa ilong. Lumiko sa akin. Diretso siyang naglakad patungo sa nayon. Iniskan ng kanyang tingin ang paligid. Ang mga bagong tubo at ang nakakasilaw na saya sa mukha ng mga taga-nayon. Lalo pang nag-alab ang galit sa kanyang puso. Si punong barangay Cao Ming. Nasaan ang opisina? Ang tono ng kanyang tanong. Hindi mukhang nagtatanong. Mas mukhang nag-uutos. Dito po. Ginoong Qian. Uminom ka muna ng tsaa. Magpahinga ka. Nakapanggap pa rin akong nakangiti. Inakay ang tao papunta sa opisina ng barangay. Sa loob ng opisina, inihanda ko ng sarili kong kamay ang isang tasa ng tsaa para kay Qian Lixing. Ang dahon ng tsaa ay ang pinakamaganda sa buong nayon na makuha ko sa ngayon. Ang tsaa ay may malalim na kulay. Ngunit palaging may amoy ng damo. Ininom ni Qian Lixing ang tasa ng tsaa. Isang sulyap lang at iniwan na. Walang kahit anong pagnanasa na humipo sa labi. Nakasandal siya sa upuan. Ang mga daliri niya ay kumakatok sa mesa. Ang tingin niya ay tumawid sa bintana. Nakatutok sa mga bagong tubo sa labas. Talagang kalokohan. Sa wakas, nagsalita siya. Hindi malakas ang boses. Ngunit puno ng hindi mapapasubali ang otoridad. Isang proyekto ng nayon. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na magyabang tungkol sa mga pambansang pamantayan? Kung magkakaroon ng aksidente sa kaligtasan, sino ang mananagot? Ikaw ba? Isang maliit na punong barangay na hindi man lang marunong magpakulo ng tsaa. Katatapos ko lang sanang magpaliwanag ng ilang salita. Halimbawa, itong tsaa ay talaga namang pinakamagandang alok ng baryo ngayon. Pero hindi man lang binigyan ako ni Qian Lixing ng pagkakataon. Diretsong pinalagpas ang kamay. Hindi ako nandito para makinig sa mga palusot mo. Naintindihan ko na. Nawala ang ngiti sa aking mukha sa isang iglap. Akala ko'y mayabang lang siya. Ngunit ngayon, mukhang sadyang nanggugulo siya. Nagmukha akong masaya sa kanya. Naghain ng tsaa at tubig. Halos hindi ko na siya pinapapawisan ng paa. Ngunit siya, kahit ang pinakamababang paggalang ay hindi ibinibigay. Dahil hindi ka magalang, hindi ko na rin kailangang magpanggap sa'yo. Nang makita ni Qian Lixing na hindi ako nagsasalita, inakala niyang natakot ako sa kanyang presensya. Kaya tumayo siya, at iniutos sa kanyang koponan sa labas ng pinto. Huwag nang sayangin ang oras. Kunin agad ang sample ng tubig. Kompletong pagsusuri. Suriin mo lahat ng mga sukatan ko. Turbidity. Kabuang bilang ng bakterya. Laman ng mabibigat na metal. Huwag mong palampasin kahit isa. Siyang muling lumingon sa akin. Sugod na siya. At saka ang inyong mga plano sa konstruksyon. Ibigay niyo na. Kailangan kong suriin ito ng personal. Nakapagdesisyon na siya. Ngayon ay kailangan nang ibalik ang tinatawag na himala sa katotohanan. Para makita ng lahat, na ito ay isang proyekto lamang na puno ng mga butas. Hindi ako kumilos. Nakatagilid lang ang mga braso. Tahimik na nakatingin sa kanya. Ginoong Qian. Sigurado ka ba? Napatigil si Qian Lixing. Natatakot ako na ang iyong ipinagmamalaking mukha
Mamaya ay wala nang mapaglagyan. Dagdag ko, ano nang sinabi mo? Parang tinapakan si Qian Lixing sa buntot. Nagbago ang tono. Nanggigigil ka sa akin. Nabuhay na siya ng halos 60 taon. Ito ang unang pagkakataon na may ganitong kausap ng mga batayang kawani. Hindi ko na siya pinansin. Sumigaw lang ako sa labas ng pinto. Dalawang haligi. Kunin mo ang mga plano na iniwan ni Manager Liu. Para makita ni Chief Engineer Qian. Agad na simulan ang pagsusuri. Nahati ang mga eksperto sa ilang grupo. May ilan na kumukuha ng sample sa pangunahing balbula. May ilan na pumasok sa mga bahay ng mga residente. At may ilan na tumutok sa mga parameter sa mga plano ng konstruksyon. At nakipag-usap si Qian Lixing sa opisina. Sa buong Siwang Village, bukod sa mahinang tunog mula sa mga kagamitan. Napakatahimik. Ang mga taga-bukid ay nagtipon-tipon sa malayo. Na may kaba habang pinapanood ang lahat. Hawak ni Qian Lixing ang isang plano ng konstruksyon. Na mas malaki pa kaysa sa kanyang mesa. Habang tumitingin siya, lalong sumisikip ang kanyang noo. Ang konsepto ng disenyo ng planong ito. Pamantayan ng materyales. Proseso ng paggawa. Maraming bagay na hindi niya maintindihan. Anong intelligent pressurization? Zone flow control. And cycle self-cleaning. Bigla siyang nakaisip. Itong sistemang ito. Nakita niya na ang konseptong modelo sa isang industriya na pahayagan sa Germany dati. Paano nila magagawa iyon? Sila ay nagsasagawa lang ng palabas. Pagkalipas ng kalahating oras, ang unang batang tekniko na responsable sa mabilis na pagsusuri sa lugar. Dala ang isang tablet, pumasok siya ng mabilis. Maputla ang mukha niya. Nanginginig ang kamay niya parang may Parkinson. Tumakbo siya sa harap ni Qian Lixing. Nanginginig ang mga labi. Matagal na hindi makapagsalita. Anong resulta? Sabihin mo. Naiinip na nag-udyok si Qian Lixing. Qian. Ginoong Qian. Ang teknisyan ay nag-umpisang magsalita ng may pagkabahala. Ang boses niya ay nanginginig. Ang kalidad ng tubig na ito. Ang acidic value ay 5 lamang. Ang turbidity ay halos 0. Kabuang bilang ng bakterya. Scully. Wala. Lahat ng pagsusuri. Ay, mas maganda kaysa sa ating lokal na water treatment plant. Kahit anong antas ng pamantayan sa supply ng tubig. Ano? Hinuli ni Qian Lixing ang tablet. Inalis ang kanyang reading glasses at muling nagsuot. Paulit-ulit na kumpirmahin. Sa screen, isang sunod-sunod na berdeng marka ng pagiging kwalipikado. Parang mga sampal. Na matinding tumama sa kanyang mukha. Sa mga sandaling iyon, isang matandang eksperto na may puting buhok, ay pumasok din na may dalang beaker. Mukha siyang nakita ng multo. Lao Qian. Halika, subukan mo ito. Ibinigay niya ang baso sa harap ni Qian Lixing. Sobrang nasasabik na namumula ang mukha. Ang kalidad ng tubig na ito. Talaga namang kahanga-hanga. Nagtrabaho ako sa irigasyon buong buhay ko. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalinis na tubig. Para siyang purified water mula sa laboratory. Hindi niya mapigilan ang sarili. Umiabot siya sa tabi at uminom ng isang baso. Ininom niya ito ng buo. At ipinikit ang kanyang mga mata. Nagpakita siya ng isang napakasaya at nasisiyahang ekspresyon sa mukha. Mapanganib ang tubig na ito. Matandang eksperto, bumukas ang mata. Napaka-eksaheradong ekspresyon. Sumigaw ng malakas. Lahat ng nasa paligid ay nagulat. Halos tumalon si Qian Lixing sa takot. Kung may masamang mangyari, ay nako, anong gagawin natin? Pero kasabay nito, sa kanyang emosyon ay may bahagyang kasabikan. Hindi ba't ito ang kanyang kahinaan? Ngunit biglang naging kalmado ang ekspresyon ng matandang eksperto. Dahan-dahang binigkas ang 4 na salita. Uminom na. Nay-adik. Ang utak ni Qian Lixing ay parang may ingay na sumabog. Walang laman. Halos nahulog ang tablet na hawak niya sa lupa. Ang 40 taong kaalaman at otoridad na ipinagmamalaki niya. Sa sandaling ito, ay nilinis ng basong tubig mula sa isang mahirap na nayon. Na parang wala nang natira. Hindi ko alam kung kailan ako lumapit sa kanya. Kumuha si Tong Siang ng isang basong tubig mula sa gripo. At dahan-dahang uminom ng isang lago. Tumingin ako sa kanyang mukha na parang patay na abo. Natila nawala ang lahat ng kanyang sigla, si Qian Lixing. Na may ngiti ay nagtanong. Ginoong Qian, tingnan ninyo. Nais namin na ang tubig na ito sa nayon ay kailangang itigil agad at ayusin. O maaari bang pakiusap na bumalik kayo at gumawa ng ulat? Tulungan mo kaming mag-apply para sa isang modelo ng proteksyon ng pinagkukunan ng tubig sa buong lungsod. Si Qian Lixing ay nag-init ang kanyang mukha, naging kulay atay. Minsan pula, minsan puti. Ang pag-apply para sa proteksyon ng pinagkukunan ng tubig ay parang pinapahiga siya, si Qian Lixing at ang kanyang mga superior. Sa buong sistema ng tubig ng lungsod. Modelo. Pinipiga niya ang 3 aral mula sa kanyang mga ngipin. Ito ay parehong pang-aapi. At huli na ang pagtigas ng kanyang bibig. Zhao Ming, huwag kang magyabang. Kung maganda ang kalidad ng tubig, ay hindi nangangahulugang sumusunod ka na sa proseso. Ang magandang kalidad ng tubig ay hindi nangangahulugang lahat na. Sa wakas, nakakita si Qian Lixing ng bagong paraan para makabuo ng breakthrough. Muling tumaas ang kanyang boses. 24 na oras. Kayo ay nagamit lang ng 24 na oras. Ito ay isang proyekto. Hindi ito laro-laro lang. Gaano karaming mga panganib sa kaligtasan ang nandito? Nagawa na ba ang pressure test sa mga koneksyon ng tubo? Saan ang ulat ng pagsusuri sa pag-urong ng lupa? Saan ang record ng load ng water pump unit? Meron ba kayo ng mga ito? Ito ay isang tipikal na labag sa batas na konstruksyon. Maaari kong itigil ang iyong proyekto ngayon din. Isasara ko ang iyong pinagkukunan ng tubig. Hayaan mong masayang ang 5 milyong ito. Talagang napipilitang mapunta siya sa suliranin. Hindi na tumutok sa resulta. Sa halip ay nagmamadali sa proseso. Ang mga eksperto sa paligid ay nagtinginan. Walang may lakas ng loob na magsalita. Alam nilang mabuti. Si Ginoong Qian ay nagiging mahirap kausap. Ang ganitong antas ng proyektong pangkabuhayan ay may espesyal na pag-aasikaso. Karaniwan na ang mga proseso ng pagbuo muna at pagdaragdag pagkatapos. Lalo na't ito ay personal na pondo ni Zhao Ming. Wala itong kinalaman sa gobyerno. Tinitingnan ko siya.
Parang nakakatawa. Parang nagwagi ka na sa laro. Tapos ang kalaban ay nagrereklamo na hindi maganda ang iyong V. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Kailangan mo pang maghanap ng isang magandang dahilan. Ginoong Kian, ang ibig mong sabihin ay, uminom ang mga taga-baryo ng mas malinis na tubig kaysa sa lungsod. At ako pa ang may kasalanan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumaas ang boses ni Kian Lixing. Sinasabi ko na may problema sa iyong programa. Ito ay isang paglabag sa mga patakaran. Ito ay hindi responsable para sa kaligtasan ng buhay ng buong nayon. Kung sakaling sumabog ang tubo, sino ang mananagot kung bumahasa na yon? Kung sakaling may tumagas na kuryente, sino ang mananagot kung may mamatay? Sinasabi ko sa iyo, Zhao Ming. Mula ngayon, kailangan agad isara ang sistemang ito ng supply ng tubig. Tanggapin ang komprehensibong pagsusuri mula sa aming departamento ng tubig sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan. Bago makuha ang sertipiko, walang sinuman ang pinapayagang gumamit. Nang marinig ito, biglang nagalit ang mga taga-baryo sa paligid ng opisina. Bakit naman? Kakagaling lang namin uminom ng malinis na tubig. Tigil mo na agad. Sino tong matandang to? Ayaw niyang makita tayong masaya, di ba? Ang alituntunin ay alituntunin. Pinalakas ni Kiliksing ang boses niya na parang galit pero takot. Walang alituntunin. Hindi pwedeng maging tama o mali. Wala siyang pakialam sa reaksyon ng mga taga-baryo. Gusto lang niyang gamitin ang tuntunin na parang kutsilyo upang sirain ang lahat ng aking bagong itinatag. Hindi niya kayang kontrolin ang pera mo. At hindi rin ang iyong proyekto. Hindi pa ako nagsasalita. Isang malalakas na tunog ng makina ng sasakyan ang papalapit. Isang itim na isigo ang mabilis na dumating. Dumiret sa pintuan ng barangay. Biglang huminto ng mabilis. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Liu Jianjun, ang project manager mula sa Water Resources Department. Puno ng kasiyahan ang mukha niya. May dala siyang isang magandang basket ng prutas. Halatang pang pakikitungo lang. Ginoong Zhao. Si Liu Jianjun, kahit hindi pa dumating, narinig na ang boses. Ako ay kumakatawan sa kumpanya. Nandito ako upang pasalamatan ka sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong lumikha ng himala. Sabay, pag-usapan natin ang tungkol sa paggawa ng kalsada. Nasa kalagitnaan pa lang ng usapan. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Kian Lixing. Nagtaka siya sa sandaling iyon. Ang punong inhinyero ng Bureau of Water Resources ng lungsod. Paano siya nandito? Mabilis mag-isip si Liu Jianjun. Gets ko na. Sana lahat ng ngayon ay magpasabog ng ganito kalaki. Siguradong nandito siya para mag-inspeksyon at magpahalaga. Kailangan sabihin, mabilis talaga silang kumilos. At mas lalo pang sumilay ang ngiti sa mukha niya. Mas lalo siyang naging masaya. Lumakad ng ilang hakbang at iniunat ang 2 kamay. Ginoong Kian. Hindi ko akalain na personal kayong dumating. Tingnan ninyo ang tapang ni Ginoong Zhao. Ang laki ng kanyang proyekto. 34 na oras na dumaloy ang tubig. Ang kalidad ng tubig ay umabot pa sa kisam. Ito ay talagang isang himala ng infrastruktura sa lungsod ng Yunzhou. Isang proyekto na dapat ipromote sa buong lungsod. Si Liu Jianjun ay nagbigay ng maraming papuri. Diretso niyang pinainit ang atmosfera sa opisina. Hanggang sa umabot ito sa isang nakakahiya na punto. Ang mukha ni Kian Lixing ay nagbago mula sa kulay atay ng baboy patungo sa kulay ube. Proyekto ng pamantayan. Himala ng infrastruktura. Parang sinasaktan mo pa nga ako sa sugat ko. Halos hindi ako makatiis. Si Manager Liu na yan. Talagang isang talento. Yung tipong kapag may nag-aaway, sasali siya at sasabihin ang kanyang opinyon. Walang social skills. Si Manager Liu, di ba? Ang boses ni Kian Lixing ay parang lumalabas mula sa mga siwang ng ngipin. Sabi mo kanina, ito ay isang benchmark na proyekto. Naman, walang kaalam-alam si Liu Jianjun sa panganib. Ginoong Kian, ikaw ay isang eksperto. Tingnan mo ang kalidad ng tubig na ito. Ang kahusayan. Lahat ito ay dahil sa malawak na pananaw ni Ginoo Zhao. Resulta ng kanyang personal na desisyon. Sa totoo lang, matagal na akong nagtatrabaho sa engineering. Pero hindi ko pa nakita si Ginoo Zhao na may ganitong klase ng pananaw. Isang boss na tunay na nag-iisip sa kapakanan ng tao. Boss na nag-iisip sa tao. Naiinis si Kian Lixing at natawa ng malakas. Sa tingin ko, mga kriminal na walang batas at walang awa. Liu Jianjun. Tinanong kita, nireport niyo ba ang permiso sa konstruksyon ng proyektong ito? Naaprubahan ba ng aming Water Resources Bureau ang pagsusuri sa kaligtasan? Wala na bang batas sa inyong mga mata? Wala na bang mga alituntunin at regulasyon? Biglang nanigas ang ngiti sa mukha ni Liu Jianjun. Hindi siya bobo. Sa unang narinig ito, hindi tama ang amoy. Tumingin siya sa mukha ni Kian Lixing na kulay asul sa galit, at tumingin sa akin na tila kalmado, na may bahagyang ngiti na parang nanonood ng palabas. Isang ideya ang sumabog sa kanyang isipan. Matagal na itong pinaplano. Ang punong inhinyero na ito ay hindi dito para magbigay ng papuri. Nandito siya para sirain ang proyekto. Ginoong Kian. Unti-unting tumayo si Liu Jianjun. Nawala na ang ngiti sa kanyang mukha. Ang ibig mong sabihin ay isara ang proyektong ito. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Iyan ang ibig sabihin ng mga patakaran. Itinuro ni Kian Lixing ang mga tubo sa labas, bago kumpletuhin ang lahat ng mga proseso, at makuha ang pag-apruba sa seguridad. Ang sistemang ito ng supply ng tubig ay isang iligal na estruktura. Kailangan itong itigil. Tahimik si Liu Jianjun. Tumingin siya sa mukha ni Kian Lixing na puno ng burokrasya at kayabangan. Biglang may isang di kilalang apoy na biglang sumiklab. Mula sa ilalim ng kanyang paa hanggang sa langit. Biglang siyang umusad ng isang hakbang. Tumayo siya sa pagitan namin ni Kian Lixing. Diretsong nakaharap kay Kian Lixing. Guro Kian. Alam mo ba na noong pumasok ako sa talisman, nakita ko na ang bawat tao sa mahirap na baryo ay nakainom na ng malinis na tubig. Gaano ako kasaya. Hindi malakas ang boses niya, ngunit malinaw na narinig ng lahat sa opisina. Nakita ko ang mga matandang babae, mga bata, yung ngiti sa kanilang mga mukha, ay wala akong nakita sa buong buhay ko. Lahat ng ito ay dahil kay Barangay Captain Zhao.
Isang barangay captain lang siya. Nakatuon ang puso niya sa mga residente. Kahit na handa siyang magpersonal na pondo. Walang iniintinding gastos. Para ayusin ang buong barangay. Ito ang tunay na mabuting barangay captain ng tao. Isang mabuting opisyal para sa mga tao. Lalong naging emosyonal si Liu Jianjun habang nagsasalita. Itinuro niya ang ilong ni Qian Lixing. At ikaw, Qian Lixing, nasa opisina ka, nakaupo sa aircon. Umiinom ng magandang tsaa. Hindi mo nakikita ang paghihirap ng mga taga-baryo. Ngayon, nakakainom na ng malinis na tubig ang mga taga-baryo. Bakit ka lumabas para sabihin sa akin ang mga alituntunin? At ang proseso, yung mga alituntunin mo, ay para ba sa ikabubuti ng mga tao? O para ipakita lang ang kaunting kapangyarihan mo? Ikaw, napakaabala mo. Si Qian Lixing ay nanginginig sa galit. Ako'y walang pakundangan. Liu Jianjun ay nakatawa ng malupit. Sa tingin ko, may malubhang problema na ang iyong pag-iisip. Yung ganitong paraan mo ng paglayo sa masa. At ang ugali mong kontra sa lahat para lang magpanggap na may prinsipyo. Isusulat ko ito ng buong buo sa ulat. Diretsong iharap sa komite ng pagsusuri ng kumpanya sa lalawigan. At magpapadala rin ako ng kopya sa komite ng lungsod. Hayaan ang grupo ng proyekto na magsagawa ng masusing investigasyon. Kung talagang naglilingkod ka sa mga tao sa mga nakaraang taon. O nagdadala ka lang ng abala sa kanila. Biglang nayanig si Qian Lixing. Tumingin siya kay Liu Jianjun na puno ng galit. Hindi niya akalain na direktang babanggitin nito ang Provincial Company at City Audit Committee. Isa lang siyang Chief Engineer ng City Water Resources Bureau. Sa usaping antas, hindi talaga kasing laki ng kumpanya ng probinsya ang pangunahing kumpanya ng probinsya. Kung talagang susubukan niyang tumawid, hindi niya kayang dalhin ang buong pasanin. Nakikita niya ang malamig na mukha ni Liu Jianjun. Tumingin din siya sa tabi, sa akin na hanggang ngayon ay hindi masyadong nagsasalita. Bigla niyang naramdaman na parang isang pilyong clone. Natalo siya. Sa isang napakalaking pagkatalo. Hindi na niya kayang manatili pa. Sa mga panghusga ng mga nakapaligid na mga mangingisda. Hindi siya nagsalita. Tumalikod at umalis. Yung grupo ng mga eksperto na dala niya ay nag-empake ng kanilang mga kagamitan ng mabilis. Kasama siyang umalis ng magulo mula sa bayan ng Pag-asa. Sa opisina, tuluyang naging malinis na. Inayos ni Liu Jianjun ang kanyang suite. Muling bumalik sa kanyang anyo bilang isang matalinong negosyante. Lumapit siya sa aking harapan. Muli niyang ibinalik ang kanyang mapagpakumbabang anyo. Ang dati niyang pagkasabik at galit ay nawala na. Napalitan ito ng isang taos pusong paghanga. Ginoong Zhao, pasensya na at napatawa ko kayo. Pumikit ako ng kamay, na nagpapahiwatig sa kanya na huwag mag-alala. Tungkol sa utang na loob na ito. Naitala ko na ito. Si Liu Jianjun ng Komite ng Oras ay nagbabalot ng kanyang mga kamay. Maingat na inilagay ng Komite ng Oras ang prutas sa mesa. At pagkatapos ay nag-attempt na magsalita. Ang Komite ng Oras, Ginoong Zhao, ay hindi, Punong Bayan Zhao. Tingnan mo, yung tungkol sa pagpapagawa ng daan na sinabi mo noong nakaraan. Kailan tayo magsisimula? Nakita ko yung basket ng prutas. Punong-puno ng makukulay na prutas. Siguradong mas mahal pa ito kaysa sa isang bakasan na yon. Itong si Manager Liu, talagang isang henyo. Kakatapos lang niyang makipagtalo sa Chief Engineer ng lungsod. Ngayon, tuloy-tuloy na siya sa pag-uusap tungkol sa negosyo. Ang pagbabago ng emosyon niya ay mas mabilis pa sa pagbabago ng mukha. Hindi ako tumanggap ng trabaho. Nakatayo lang ako. Naglalakad patungo sa labas ng opisina. Nagtaka si Liu Jianjun. Agad siyang sumunod. Akala niya ay pupunta ako sa site para sa inspeksyon. Nagsimula na siyang mag-isip kung paano magbigay ng makatotohanang presyo. At magdagdag ng kaunting landscaping. Para sa taong ito, na nagmamalasakit sa mga tao, ang Diyos ng kayamanan ay naglingkod ng maayos. Patuloy akong naglakad hanggang sa dulo ng nayon. Huminto ako. Itinuro ko ang daan sa aking paanan. Ito ay isang daan na puno ng mga butas dahil sa ulan. Sa pinakamasikip na bahagi, hindi na kayang magkasalubong ang mga sasakyan sa mabuhangin na daan. Sa maaraw na araw kapag may dumaan na sasakyan, ang alikabok na naiiwan nito ay sapat na para makakain ng isang buong araw. Sa araw ng ulan, ang tubig at putik ay kayang lamunin ang kalahating gulong. Tumingin si Liu Jianjun sa daang ito. May ideya na siya sa isip. Sa ganitong kondisyon ng daan, ang pag-aayos ng isang pamantayang kalsada sa baryo. Kailangan lang ng 3 hanggang 5 milyon para matapos ito. Si Ginoong Zhao ay magastos. Doblehin pa ito. Bigyan mo ng 10 milyong budget. Kaya niyang gawing pambansang daan ang daang ito. Hindi ko tiningnan ang daan. Nakatingin ako kay Liu Jianjun. Manager Liu. Ang tubig ay dugo ng nayon. Nabanggit ko na ang pananaw na ito dati. Agad na tumango si Liu Jianjun tulad ng pagdurog ng bawang. Nasabi ko na dati. Ginoo Zhao, ang iyong pananaw ay malayo sa karaniwan. Yung paghahalin tulad na iyan ay para kang nasa libro ng mga aralin. Umiti ako ng bahagya. Sa pambubola ni Manager Liu, talagang napatawa ako ng malakas. Nagpatuloy ako sa isang seryosong tono. Ito ay isang bagay na dati kong sinasabi sa mga taong may 10 milyon o higit pa ang yaman. Ang kakayahan na natutunan niya kapag nagpapanggap na malaki ang negosyo, ay ang pangunahing ugat ng baryo. Ang katawan ni Liu Jianjun ay kusang tumayo ng diretsyo. Hindi dumadaloy ang ugat. Kahit gaano pa kaganda ang dugo, umiikot lang ito sa lugar. Sa huli, magiging isang patay na lawa lang ito. Malakas na tumama ang salitang ito sa puso ni Liu Jianjun. Buo siyang nagtrabaho bilang engineer buong buhay niya. Nakatapos ng napakaraming daan. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong may nagtaas ng 100 sa nayon. Sa ganitong estratehikong antas ng buhay at kamatayan. Tumingin siya sa aking gilid. Sa sandaling ito, naisip niya na ang batang tao sa kanyang harapan ay hindi isang biglaang mayaman, kundi isang taong nag-aayos ng mundo. Hindi ko pinansin si Liu Jianjun na nag-iisip ng kung anong kwento. Lumiko ako, at itinuturo ang malalayong lupa na walang mga halaman. Nakikita mo ba ang lupang iyon? Gusto kong magtayo ng isang matalinong agrikultural na ekolohikal na parke doon. Matalinong agrikultura. Ulitin ni Liu Jianjun ang salitang ito.
Narinig na niya ito. Ngunit palagi kong naiisip na iyon ay mga bagay na nasa balita lamang. Nagsimula akong bigyan siya ng mas mataas na intensity. Ang mga itatanim natin sa hinaharap ay nangangailangan ng pare-parehong temperatura at halumigmig. Mga produktong pang-agrikultura na may mataas na halaga na kailangang transport sa malamig na kadena na makapagdadala ng kayamanan sa buong nayon. Para sa bawat mamamayan ng nayon, bawat gulay, bawat patak ng patatas, ay napakahalaga. Bumuka ka ng bahagya si Liu Jianjun. Sa tingin mo, may papahamak ba natin ang mga tanim na nagkakahalaga ng libo-libong pera dito sa huling kilometro ng putik na daan? Tanong ko pabalik. Biglang tumango si Liu Jianjun. Naiintindihan niya. Si Kapitan Zhao ay nag-aayos ng kalsada. Hindi para sa pagpapabuti ng buhay, kundi para sa hinaharap na gintong karwahe na walang daan. Ganito ang kanyang pananaw. Tumingin ako kay Liu Jianjun na may mukha ng pagkabigla. At kontento siyang tumango. Nilinaw ko ang aking lalamunan. Kaya, ang hinihingi ko sa daang ito ay napakasimple din. Agad na kinuha ni Liu Jianjun ang kanyang cellphone. At binuksan ang memo, na parang handang itala ang utos ng emperador. Budget, 50 milyon. Eto. Halos itapon ni Liu Jianjun ang cellphone niya. Nag-aalinlangan siyang may problema ang kanyang taina. Marami, 50 milyon. Inulit ko ito, parang sinasabi lang na 5,000. Magpatayo ng isang matalinong kalsada na maihabang 10 kilometro. Ganap na nag-crash ang utak ni Liu Jianjun. 50 milyon. Average na 5 milyon kada kilometro. Ito ba ay paggawa ng kalsada o paglalatag ng gintong bar? Hindi ko pinansin ang kanyang pagkabigla. Nagpatuloy akong magbasa ng mga pangalan ng pagkain. Una, ang pamantayan ng pundasyon ng kalsada ay dapat lumampas sa pamantayan ng pambansang mabilisang daan. Sagad na sagad ang pundasyon sa akin. Gusto kong manatiling tuwid ang daang ito sa loob ng 100 taon. Pangalawa, huwag gumamit ng karaniwang aspalto sa kalsada. Gamitin ang espesyal na noise-reducing na pervious asphalt. Hindi dapat mag-ipon ng tubig sa mga araw ng ulan. Pangatlo, maglagay ng snow-melting electric heating network sa ilalim ng kalsada. Ayaw kong makakita ng anumang yelo o nyebe sa aking kalsada sa taglamig. Lahat ng ilaw sa kalsada ay gumagamit ng solar-powered smart street lights. May mga surveillance at environmental sensors. Panglima, at ito ang pinakamahalaga, dapat masakop ng gigabit high-speed wireless network ang buong kalsada. Walang dapat na patay na signal area. Sa bawat sinasabi ko, naging maputla ang mukha ni Liu Jianjun. Nang matapos kong sabihin ang huli, naramdaman ni Liu Jianjun na hindi siya tumatanggap ng proyekto, kundi nakikinig sa isang baliw na naglalarawan ng kanyang imahinasyon ng utopya. Saan ba ito, daan ng nayon? Ito ay testing runway ng lungsod ng hinaharap. Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang kanyang mga labi. Zhao, Ginoong Zhao, 500,000. Maaaring hindi ito sapat. Kung hindi sapat, dagdagan. Sinasabi ko ito ng may kalmadong tono. Sundin muna ang pamantayang ito sa disenyo. Hindi pera ang problema. Ang problema ay kailangan kong makita ang resulta. Tahimik si Liu Jianjun. Naalala niya ang himala ng 24 oras na daloy ng tubig. Naalala niya ang balitang mahigit 100 milyon na balanse sa bangko. Naalala niya ang ingat yaman na pinahiya kanina at umalis na parang basang sisiw. Bigla niyang naisip na nakakatawa ang kanyang naisip kanina. Gamit ang karaniwang pag-iisip upang suriin ang taong si Zhao. Ito mismo ay isang pagkakamali. Isang agos ng mainit na dugo ang biglang umakyat sa ulo ni Liu Jianjun. Ipinatong niya ang kanyang cellphone. Bigla siyang yumuko sa akin. Ginoong Zhao, naiintindihan ko na. Huwag kayong mag-alala. Babalik ako sa kumpanya para gumawa ng utos ng militar. Dinala ko ang pinakamagaling na koponan ng mga proyekto sa kalsada at tulay ng grupo. Dinala ko ang pinakamagagaling na eksperto sa buong bansa para sa iyo. Ang kalsadang ito, kahit na hindi kumita ang kumpanya namin, kahit na malugi kami, tiyak na gagawin naming isang pandaigdigang pamantayan ito para sa iyo. Nakalat ang balita. Muling nag-init ang buong nayon. Ano? 50 milyon para sa kalsada. Diyos ko, gaano kalaki ang 50 milyon? Kayang bilhin ang buong baryo natin, di ba? Hindi ba't nag-aayos ng kalsada? Tinatawag pa itong matalinong kalsada. Kaya pa nitong mag-init sa ilalim ng kalsada. Hindi umuulan ng nyebe sa taglamig. At may internet pa. Sa buong daan may internet. Hindi na kailangan gumamit ng data para mag-scroll ng mga short video sa daan. Ang saya ng mga taga na yon. Mas higit pa kaysa noong dumating ang tubig. Ang tubig ay para sa pangangailangan sa buhay. Ang daan naman ay nagdudugtong ng pag-asa. Sa dulo ng ngayon, isang matandang lalaki na mahigit 50 taong gulang, na may hawak na makintab na tungkod, ay nakatitig sa madamong daan. Ang pangalan niya ay Li Laojian. 10 taon na ang nakalipas, isang maulan na gabi. Siyang nagmamaneho ng motorsiklo papuntang bayan para bumili ng gamot para sa kanyang apo. Doon siya nadulas at nabali ang kanyang binti. Mula noon, siya ay naging may kapansanan. Nakikinig siya sa mga usapan ng mga tao sa paligid. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang malabong mga mata. Tumingin siya, tumingin. Bigla niyang itinapon ang kanyang tungkod. Nangangatog na lumuhod siya. Patungo sa direksyon ng barangay hall. Bumukas ang mga mata ng Diyos. Nakahiga siya sa lupa. Nakatagilid ang noo sa malamig na lupa. Malakas na umuuga ang mga balikat. Ang mga hikbi na pinigilan sa loob ng kalahating buhay ay sa wakas ay lumabas. Kung sana ay maayos ang daang ito. Kahit na mamatay ako, makakapagpahinga na ako. Ang mga taga-bukirin sa likod niya. Tumingin sa lalaking ito na buong buhay ay matatag, umiiyak na parang bata. Lahat sila ay namumula ang mga mata. Nakatayo ako sa bintana ng ikalawang palapag ng barangay hall. Tinitingnan ang eksenang ito. Biglang umingay ang aking cellphone. Kasabay ng tunog ng sistema. Ding! Na-detect ang inaasahan ng mga residente. Umabot sa rurok ang antas ng kasiyahan. Hindi ko na ito tinuloy. Alam ko na kapag naayos na ang daan, tataas na naman ang rebate multiplier.
Kinuha ko lang ang telepono at tinawagan si Liu Jianjun. Ginoong Liu, kailan makakapasok ang engineering team? Sa kabilang linya, si Liu Jianjun. Ang boses niya ay masigla na parang bagong nanalo sa loto. Ginoong Zhao, huwag kang mag-alala. Pinapagawa ko sa Design Institute na magtrabaho ng 24 oras. Tinitiyak kong makakakuha ka ng planong magugustuhan mo sa loob ng 3 araw. Ito kasi ang proseso ng pag-apruba. Mabagal ang pag-apruba ng mga tao sa County Traffic Bureau. Maaaring kailanganin ng kaunting oras para ayusin ito. Ngunit huwag kang mag-alala. Si Liu Jianjun ay mabilis kumilos. Nakipag-ugnayan na ako sa pinakamagaling na engineering team ng kumpanya natin. Ang pangalan ng contractor ay Zhang. Inutusan ko siyang dalhin muna ang mga kagamitan. Kasama na rin ang ilang materyales para subukan. Sa kabuuan, ayusin muna natin ang lupa. Ako na ang bahala sa ibang materyales. Kahit na magtagal, kukunin ko ang permiso para sa inyo. CJ, papasukin na niya diretsyo. Tinawagan ko na. Nakikita ko ang mga residente na kusang naglilinis ng daan sa labas ng bintana. Pakiramdam ko, hindi na sayang ang 5 milyon. Balita tungkol sa Qingyuan County, sa Sancha Future Road, inaasahan na gagastos ang nayon ng 5 milyon para dito. Balita mula sa Qingyuan County, na ang nayon ng Hope ay gagastos ng 5,000 yuan para sa isang future road. Balita na ang nayon ng Hope ay gagastos ng 5,000 yuan para sa isang future road. Ang balita tungkol sa 50 milyong yuan na gagastusin para sa pagkukumpuni ng hinaharap na kalsada sa nayon ng Pag-asa sa lungsod ng Yunsao, ay kumalat na sa buong Qingyuan sa loob ng lungsod ng Yunsao. Sa loob ng isang araw, kumalat ito sa Qingyuan at nayon ng Pag-asa. Maging sa mga infrastruktura ng Qingyuan at lungsod ng Yunsao. 50 milyong yuan para sa hinaharap na kalsada sa mga infrastruktura ng Qingyuan at lungsod ng Yunsao. May mga taong namangha sa 50 milyong yuan para sa hinaharap na kalsada sa lungsod ng Yunsao. May mga taong nagulat. May mga taong humanga. Siyempre, may mga nagsusuot din ng pula. Konstruksyon ng kalsada sa rural sa Qingyuan. Opisina ng kontraktor ng proyekto. Isang lalaking mataba ang tiyan. Nakahawak ng maliit na daliri sa lid. Matandang lalaki na may makapal na ginto na kwintas. Nakapatong ang paa sa mesa ng opisina. Isang higop at tinulak palabas ang pulp ng niyog sa bibig. Siya ay si Mahua, ang direktor ng opisina. Kilala sa loob ng industriya bilang si Mawangye. Isang buhay na bodhisattva na hindi maiiwasan sa pagpapagawa ng kalsada sa Qingyuan County. Bawat bayan at barangay na nagpapagawa ng kalsada ay kailangang mag-alay sa kanya. Gamit ang kanyang itinalagang construction team. At hayaan siyang kumuha ng bahagi ng kita. Kung hindi, wag nang asahan ang subsidyo. Hindi man lang maipasa ang pahintulot sa paggawa. 50 milyong. Nayon ang Pag-asa. Hinukay ni Malong ang kanyang tainga gamit ang maliit na daliri. Lumabas ang mapaghimagsik ng ngiti sa kanyang mukha. Ano ba to, hindi ito kalsada. Parang ginto na nahuhulog mula sa langit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tumawag ng isang numero. Hello, Ergaw. Kumuha ng armas. Sumama ka sa akin sa Nawa Village. Kumuha ng renta. Hindi ko naabutan sila Uzhang, ang kontratista ni Liu Jianjun. Ngunit nakatagpo ako ng isang itim na Land Cruiser. Yung sasakyan ay parang isang inuming buffalo na naglalakad, na umaatungal papasok sa nayon ng Pag-asa. Bang! Yung kahoy na pinto ng komite ng nayon na halos bumabagsak na, ay tinadyakan mula sa labas. Si Malong ay may mga kamay sa likod, na naglalakad ng mayabang papasok. Sinusundan siya ng 2 kabataang may masamang ugali. Isang may dilaw na buhok, isang may dilaw na buhok, isang may tattoo sa braso. Sino si Zhao Ming? Nakatayo ako sa upuan. Hindi man lang nagbago ng posisyon. Tumaas lang ang aking talukap. Ako iyon. Ngumiti si Malong. Lumapit. At inilapag ang isang magaspang na kontrata, na may malakas na tunog sa harap ng aking mesa. Narinig kong nagbabalak kang magpatayo ng kalsada. Mukhang mayaman ka, bata. Nagsalita siya sa tono ng isang nakatatanda na nagtuturo sa nakababatang henerasyon. Ngunit sa Qingyuan County, kailangang magtayo ng kalsada. Kailangan ng mga patakaran. Ang proyektong ito, dapat ipagawa ng aming itinalagang Hongfa Engineering Team. Ipinakita niya ang 3 matabang daliri, at inalog ito sa harap ko. Bukod dito, ang 30% ng kabuuang halaga ng proyekto. Para sa management fee ng opisina, ito ang nakagawian. Kinuha ko ang kontratang iyon na binigay nila. Maingat na binuklat, ang batang puti ay lumapit at malupit na nagbubulong. Batang ito, sinasabihan ka ni Kuya Long. Anong tinitingnan mo? Magsimula ka ng pumirma. Hindi ko siya pinansin. Tumingin lang ako sa kontrata, at pagkatapos ay humikbi ako. Nakakatuwa, ipinakita ko ang kontrata kay Malong. Si Direktor Ma, di ba? Ang 2 talata, unang seksyon ng kontratang ito. Kabanata 3 lahat ng panganib sa proyekto. Kabilang ngunit hindi limitado sa mga natural na sakuna. Pagbaba ng merkado at pagkaantala ng oras ng proyekto dulot ng emosyonal na pagbabago ng Partido G. Ay sasagutin ng Partido G. Pagbabago ng emosyon ng Partido G. Kailangan ba ng ama para sa konstruksyon? Naging matigas ang mukha ni Malong. Ibinaba ko ang aking daliri. Kabanata 5, Seksyon 2. Maaaring i-adjust ng dinamiko ang porsyento ng bayad sa pamamahala depende sa kooperasyon ni Partido. Kung mas maganda ang attitude ko, pwedeng makakuha ng 0% diskwento. Medyo makatao naman ang inyong bayad na pamantayan. Naghahanap ka ba ng gulo? Humakbang ang batang may tattoo sa braso. Handa nang makipag-away. Pinigilan siya ni Malong na itinaas ang kamay. Nawala na ang ngiti sa mukha. Tanging lamig na lang ang natira. Bata, huwag mo akong gawing biro. Nandito ako ngayon para ipaalam sa iyo. Hindi para makipag-usap. Mabuti pang malaman mo ang iyong lugar. Ibinato ko ang nakakatawang kontrata pabalik sa mesa. Ang mga papel ay dahan-dahang nahulog sa tabi ng paa ni Malong. Tumayo ako. Lumapit sa harap ni Malong. Inaayos ko ang mga daan sa aming baryo. Gamit ang sarili kong pera. Parang hindi ko na kailangan ang iyong pahintulot.
Isama mo ang mga tao mo at ang mga basura mong papel. Biglang nanigas ang hangin sa opisina. Nagtaka ang dalawang kabataan sa likod ni Malong. Sinasamahan nila si Malong ng maraming taon. Sa lugar na ito ng Kinyuan County, wala pang nakitang may lakas ng loob na makipag-usap kay Malong sa ganitong tono. Ang mukha ni Malong ay namula sa bilis na makikita ng mata. Naramdaman niya ang isang masamang galit na umaabot mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Galit na ang buong katawan niya ay nanginginig. Ayos. Ang galing ng salitang umalis. Sobrang galit niya pero napatawa siya. Itinuturo ang ilong ko. May lakas ka. Ikaw ang pinakamaangas na punong baryo na nakita ko. Bigla siyang umatras ng isang hakbang. Ang lamig ng kanyang mga mata ay tila magiging totoo. Sinasabi ko sa iyo, Zhao Ming, mula ngayon, walang pagpayag ko. Buhangin ang sasakyan. Buhangin. Huwag mong asahang makapasok sa Nawa Village. Gusto kong makita kung paano mo gagawing daan ang 50 milyon mo. Binitiwan ni Malong ang matinding salita. At agad na umalis. Agad na sumunod ang dalawang kabataan. Bago umalis, hindi nila nakalimutang tingnan ako ng may galit. Ang isigu ay umuungal ng galit. Uminog at umalis ng mabilis. Naiwan ang amoy ng usok. Umupo ako muli sa upuan. Kumuha ng baso ng tubig sa mesa at uminom ng kaunti. Buong proseso. Hindi man lang bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkakasara, napakaliit na bagay. Naisip ko kung tatawagan ko na ba si Atty. Linwan ngayon. Para ihanda ang mga dokumento para sa demanda. Tumunog ang cellphone. Ito ay isang estrangherong numero. Hello. Si Ginoong Zhao ba ito? Ako si Lao Zhang. Yung kontratista na inirekomenda ni Manager Liu. Ang boses sa kabilang linya ay tila nag-aalala. Lao Zhang. Anong nangyari? Ginoong Zhao. May nangyaring masama. Kakatapos lang dumating ng aking convoy sa teritoryo ng Kinyuan. At naharang na kami. Punong-puno ng kawalang magawa at galit ang boses ni Lao Zhang. Sinabi pa niyang sobra ang karga namin. Hindi kumpleto ang mga dokumento ng materyales. Sinabi pa niyang hindi pumasa ang aming emissions. Siyempre, bagong sasakyan ko ito . Sadyang ayaw nila tayong makadaan. Ngayon, higit 10 sasakyan ang nakaparada sa tabi ng daan. Boss Zhao, ano bang gagawin natin dito? Narinig ko ang nag-aalalang boses ni Lao Zhang sa telepono. Patuloy na tumatawa ng malamig. Ang bilis ng kilos . Ang kakayahan ng mga lokal na lider na ito. Kung ginamit sa tamang paraan, baka noon pa man ay nakalabas na ang Kinyuan County sa kahirapan at umunlad na. Agad akong nagbigay ng hatol sa aking isip. Ang kagamitan ay parang balangkas. Lalo na ang ilang espesyal na heavy equipment na dinala ni Liu Jianjun. Napakahirap na gumawa ng isa pang batch. Bagamat ang materyales ay parang laman at dugo. Pero basta't may pera, maaaring dalhin sa iyo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At higit pa rito, yung mga dumarating ngayon ay ilan lang sa mga materyales. Walang masama kung ibibigay nila sa atin. Old Zhang, unload mo na lahat ng materyales dito mismo. Kayo na ang magbubukas ng kagamitan papasok sa baryo. Ginoong Zhao. Yung materyal, ay unload. May plano ako. Noong hapon na iyon. 10 bagong excavator, roller, bulldozer na nagmarch sa papasok sa nayon. Huminto sa planadong lugar ng konstruksyon. Sumabog ang mga sigaw ng mga taga-baryo. Akala nila ay malapit nang magsimula ang pagtatayo ng daan. Ngunit, 3 araw na ang lumipas. Ang mga 15 bagong makinang kumikislap na parang metal ay nananatiling maayos na nakaparada sa pasukan ng baryo sa bagong patag na lugar ng konstruksyon. Ngunit ang lugar ng konstruksyon ay tahimik na tahimik. Walang materyales sa konstruksyon. Walang mga manggagawa. Tanging ang humuhuni na hangin ang bundok na bumabalot sa lupa na tumatama sa malamig na gulong na may tunog na parang buhangin. Ang tanawin na ito ay isang nakakatawang kaibahan. Sa inaasahan ng mga taga-baryo 3 araw na ang nakalipas, na parang sigaw ng dagat at bundok. Sa opisina ng barangay, si Liu Jianjun ay nag-aalala na parang langgam sa mainit na kawali. Ang pawis sa kanyang noo ay umaagos pababa sa kanyang pisngi. Ginoong Zhao, ano ang gagawin natin? Yung si Malong, sobrang tila siya ang hari ng lupa sa Kinyuan. Nagtanong ako sa mga koneksyon sa probinsya. Sabi nila, ang taong ito ay may napakalalim na koneksyon. Gusto nilang siya ay maproseso sa itaas. Sa ngayon, talagang mahirap makakita ng tamang paraan para makapasok. Upo ako sa upuan. Hinahawakan ko ang mga daliri ko sa mesa, paulit-ulit na kumatok. Hindi ako nagsasalita. Alam ko na totoo ang sinasabi ni Liu Jianjun. Yung mga lokal na grupong interes, madalas mas mahirap pakisamahan kaysa sa inaakala. Habang ang takdang panahon ay unti-unting lumilipat, nagbago na rin ang atmosfera sa nayon. Noong una, ang mga taga nayon ay nagtipon sa tabi ng proyekto na puno ng pag-asa, nagtuturo at nag-uusap tungkol sa hinaharap na landas. Ngayon, wala nang makitang tao sa tabi ng proyekto. Ang damdamin ng mga tao ay unti-unting lumipat mula sa inaasahan patungo sa pagkabahala. At pagkatapos ay pagkadismaya. Ang eksenang ito, malakas na nakaantig sa puso ko. Yung nagbibigay ng pag-asa tapos ay sadyang pipigilan ito ng walang awa. Ito ang pinakaayaw ko. Sa sandaling iyon, yung malamig na mekanikal na tunog sa isipan ko. Unang beses na nagdala ito ng babala. Babala, patuloy na bumaba ang indeks ng suporta ng publiko. Sa aking harapan, ay ang sistemang interface na tanging ako lamang ang makakakita. Ang berdeng energy bar na kumakatawan sa tiwala ng mga taga-baryo, ay hindi lamang huminto sa pagtaas, kundi nagsimula ring dahan-dahang. Ngunit talagang humihigpit. Babala, ang pundasyon ng pananampalataya ay nanginginig. Kung ang pananampalataya ay bumagsak, ang sistema ay magkakaroon ng permanenteng pinsala. Dahan-dahan kong niyayakap ang kamao ko. Hindi na ito basta hadlang sa proyekto. Ito ay hamon sa aking otoridad. Mas masakit pa, isang malakas na suntok sa kanilang bagong nabuo na mahina na tiwala. Hindi na ako pwedeng maghintay pa. Wala na akong oras para makipaglaro o magpigil. Kailangan kong ayusin ang daan agad. Huminto ako. Bumalik sa tahimik na walang tao na barangay hall.
Hindi na ako nakipag-ugnayan kay Liu Jianjun. Kundi tinawagan ko ang aking personal na abogado, si Lin Wan. Mula nang matapos ang kaso ni Wang Dafu noong nakaraang beses. Diretso kong inupahan siya para laging nakaredy. Taong-taong sahod na milyon-milyon. Tinanggap ni Lin Wan ang alok. Siyempre, walang gustong makipag-away sa pera. Mabilis na na-connect ang tawag. Napakasimple na nilalaman. Walang daan sa lupa. Kaya't mag-aeroplano na lang ako. Wala akong pakialam kung magkano ang gastos mo. Ano man ang paraan. Makipag-ugnayan sa lahat ng mabibigat na transport helicopter sa bansa. Sa loob ng 3 oras. Kailangan ko ang lahat ng kagamitan at materyales para sa paggawa ng kalsada. Na dapat nandyan sa site ng Hope Village. Pagkatapos kong ibaba ang telepono. Lumabas ako ng opisina. Tahimik ang nayon. Maging ang mga aso ay tamad ng tumahol. Noong mga nakaraang araw, nagkakasama ang mga taga-nayon sa tabi ng konstruksyon, nagtuturo-turo. Ngayon ay nagbalik na sila sa kanilang mga sirang bahay. Naglalahong ang pagkadismaya sa hangin. Sa sandaling iyon, may malungkot na tunog ng bughaw. Nagmumula sa likod ng mga bundok sa malayo. Sa simula, mahina ang tunog. Parang isang pukyutan na kumakaway ng pakpak. Ngunit mabilis, ang ugong ay lumakas ng lumakas. At naging mas masinsin. Nagsimula nang mag-vibrate ang lupa. Ang mga tao sa nayon ay unti-unting sumilip mula sa kanilang mga bahay. Anong ingay ito? Ang ugong ay naging malakas na tunog. Na nakabibingi. Dumarating mula sa kabila ng bundok. Nakita sa mga mukha ng mga taga-bukid ang takot. Sila'y tumakbo palabas ng kanilang mga tahanan. Tumingala sila sa pinagmulan ng tunog. At pagkatapos, nakita nila sa dulo ng maulap na kalangitan ng nawaing baryo. Isang itim na tuldok ang lumitaw sa tuktok ng bundok. Agad sumunod ang pangalawa. Ikatlo, 10 malalaking helicopter. Nakaayos sa isang kahanga-hangang pormasyon. Na parang mga gansa, na pumutol sa mga ulap. Ang mga katawan ay may iba't ibang kulay ng mga logo ng airline. At may ilan pang helikopter na walang anumang marka. Napintura sa kulay militar na berde. Wala pang nakikita ang mga taga-baryo na ganito sa kanilang buhay. Isang-isa silang napapanganga. Walang laman ang kanilang isipan. Ano ba iyon? Ito ay eroplano. May nakasabit na bagay sa ilalim ng eroplano. Sa ilalim ng bawat helicopter, nakaangat ang isang malaking bagay gamit ang matitibay na bakal na kable. Mga materyales sa konstruksyon na mahigpit na nakabalot sa asul na waterproof na tela. Mga konkretong slab, mga tubo. Nakatayo ako sa harap ng opisina ng barangay. May mga kamay sa bulsa. Tahimik na pinapanood ang proyektong ito na ako mismo ang nagdirekta at nagastos ng malaking pera. Hindi mura ang bayad sa paglabas na ito. Yung babae sa huli ng taon. Hindi man lang umiti habang nag-aalo. Sabi pa niya, bayad kada oras. Pero sulit naman yung visual. Talaga namang worth it. Dumating ang grupo ng mga helikopter sa ibabaw ng naisang baryo. Hindi sila bumaba. Nagsimula silang mag-ikot sa ibabaw ng construction site. Ang malalaking rotor ay nagdudulot ng malakas na hangin, na nagpapahirap buksan ang mga mata. Pagkatapos, nagsimula na ang airdrop. Ang isang heavy transport helicopter ay dahan-dahang bumaba. Ang steel cable sa ilalim ay maingat na binibitawan. Isang malaking bundle ng rebar na may malakas na huni. Maingat na bumaba sa itinakdang lugar sa construction site. Isang malakas na tunog. Yumugyog ang lupa. Agad na sumunod ang pangalawa. At pangatlo, mga toneladang bakal, semento at espesyal na asfalto. Parang naglalaro ng Tetris. Na maingat na inayos sa iba't ibang bahagi ng site. Ang buong proseso ay maayos at tuloy-tuloy. Punong-puno ng estetika ng karahasan sa industriya. Mula sa takot ng mga residente hanggang sa pagkabigla. Sa huli, isang halo ng pagkamangha at kasabikan ang sumabog. Sa gitna ng mga tao. Naku, ano ito? Anong ginagawa nila? Mga Diyos ba ito? Hindi alam kung sino ang unang sumigaw. At pagkatapos ay nagwala ang lahat. Nagsimula silang sumigaw. Nagsimula silang tumalon. Nagsimula silang ipahayag ang damdaming labis na naipon sa pinaka-primitive na paraan. Si Li Laojian ay nakatitig sa langit. Tinitingnan niya ang mga kargamento na eksaktong bumagsak sa putik kung saan siya dati ay nabalian ng binti. Nahulog ang kanyang tungkod sa lupa nang may tunog na pa. Nanginig ng mahina, tumayo siya at biglang bumagsak na nakaluhod sa kanyang mga tuhod. Hindi siya nakatingin sa langit, kundi sa direksyon ng barangay hall. Sa batang lalaki na nakatayo sa pintuan, ang itsura ay nakalawit ng mahaba. Pinalampas ang isang buong buhay na pagtangis, na pumutok mula sa kanyang tuyong lalamunan. Hirap na hirap ang puso. Habang malakas siyang umiiyak, habang buong lakas na naghukay ng ulo. Mabilis na dumudugo ang noo niya. Sa pagkakaluoy niya ngayon, parang naitulak ang unang domino. Yung mga taga-nayon sa likod niya, hindi na makontrol ang nakikita nilang eksena. Pumwesto. Maraming tao ang napahiga sa lupa. Ang iyak at sigawan ay nagsanib sa isang malakas na daluyong. Nangangalat sa mga kabundukan. Na-detect ang pagbabago sa paniniwala ng mga taga-baryo. Biglang tumaas ang index ng tiwala ng tao. Ding! Naitapos na ng host ang milestone achievement. Dumating ang banal na sandata. Ang gantimpala ay permanenteng positibo 50 beses na multiplier. Ang rebate multiplier ng reward gallery ay permanente positibo 50 beses, at ang achievement reward rebate multiplier ay permanente positibo 50 beses. Ang achievement rebate rate ay positibo 50 beses. Nakikinig ako sa tunog ng paalala sa aking isipan. Tinitingnan ang masiglang eksena sa harapan. Nahihirapan akong pigilin ang ngiti. Tama nga iyon. Kapag gumagastos, dapat ganito ang epekto. Kasabay nito, contract si Malong ay nakaupo sa opisina na nakataas ang isang binti. Si Malong ay nakaupo sa opisina na nakataas ang isang binti. Habang nag-enjoy siya sa bagong inaning Longjingtia sa kanyang opisina. Maganda ang kanyang pakiramdam. 3 araw na. Binibilang niya ang oras. Yung batang si Xiaoming. Siguro ay nalulunod na sa mga salita ng mga taga-baryo. Walang materyales. Yung 15 excavator mo ay isang tambak na bakal. Nang siya ay umiinom ng tsaa. At handang tikman muli.
Biglang nanginginig ang cellphone sa mesa. Ito ay mula sa kanyang tauhan na ipinadala upang subaybayan ang nais na nayon. Sir Ergaw. Bumagsak na ang langit. Nagmamadali si Malong na sumagot sa telepono. Sa kabilang linya, narinig ang boses ni Ergaw na puno ng takot. Hindi. Masama na. Sa langit. Puno ng mga bagay na iyon. Nakunot ang noo ni Mafan. Anong klaseng bagay ito? Helikoptero. Puro helikoptero. Maihikbi ang boses ni Ergaw. Nakasabit ang excavator. Nakasabit ang semento. Parang nagtatapon ng mga dumpling sa baryo. Longji. Sila, hindi na kailangang maglakad. Sila ay dinadala mula sa langit. Isang mainit na tsaa mula sa tiapot. Ay tumalsik ng matindi sa pader sa kabila. Siya ay nanigas. Ang mamahaling purple clay tiapot ay nahulog sa kanyang kamay. At nabasag sa pira-piraso. Anong kababuyan ang sinasabi mo? Sumisigaw siya sa telepono. Ang boses niya ay nag-break dahil sa pagkabigla. Helikoptero. Sino bang nababaliw dito? Parang pinadapa ni Malong ang kanyang pananaw sa mundo at paulit-ulit na ginugulong. Gumagamit ng helikoptero para magdala ng buhangin at semento. Anong klaseng isip ang makakagawa ng ganitong bagay? Naghinto siya ng tawag. Kinuha ang susi ng kotse at nagmadaling lumabas. Isinagad ang paa sa accelerator. Ang itim na disigu ay umuungal ng galit. Tumatakbo patungo sa direksyon ng Nawa Village. At sa mga sandaling ito, ang Nawa Village ay naging isang super construction site na walang tigil sa loob ng 24 na oras. Ang mga helikopter ay parang masisipag na bubuyog. Sa pagitan ng pansamantalang supply na punto sa bayan at ng Nawa Village, itinatag ang isang walang katapusang linya ng transportasyon sa himpapawid. Sa maliwanag na lugar ng trabaho, daang mga manggagawa ang nagtatrabaho sa 3 shift. Ang ingay ng mga makina ay walang tigil sa araw at gabi. Sa harap ng ganap na kakayahang pinansyal, ang lahat ng hadlang ay tila napakababaw. Isang bagong linya. Ang daan na naglalabas ng liwanag ng itim na teknolohiya ay nasa lupain na ito na tigang. Sa isang bilis na nakikita ng mata, dahan-dahan ngunit matatag na umaabot. Hindi pa kailanman naging ganito kaingay ang nayon ng pag-asa. Ang tanawin ng 15 mabibigat na helikopter na sabay-sabay na lumilipad ay hindi talaga nakaligtas sa mapanlikhang mga netizen. Hindi alam kung anong anggulo ang ginamit ng mapanlikhang manlalakbay. Gamit ang cellphone ng isang kaibigan, nakuha ang kahanga-hangang tanawin na ito. Kasama ang isang masiglang BCA at ilang malalaking pulang pamagat. Nabigla, misteryosong mayaman nagpadala ng excavator. Tunay na bersyon ng makalangit na infrastruktura. Sa isang gabi, ang maikling video na ito ay umakyat sa tuktok ng mga trending na listahan sa iba't ibang platform. Sumabog ang comment section. Naku, ito ba ay isang pelikula, ang gumawa nito ay henyo. Ito ay talagang tungkol sa aking mayamang ama na punong bayan. Kailangan itong ayusin, kailangan. Ito ay talagang tungkol sa aking mayamang ama na punong bayan. Inirerekomenda ko, kulang pa ba ang punong bayan ng anak? Kulang pa ba ang punong bayan ng anak? Natuto si Han Guanying na gumamit ng ganitong eksol. Ito ay hindi nakakayahan sa paghawak ng pera. Ito ay isang antas ng parusa mula sa langit. Kahit si Lord Ma ay mapapahinto sa pagkabigla. Nag-swipe ako sa screen ng telepono. Tinitingnan ang mga nakakatawang komento. Nakangiti ako at hindi na mapigilan ang ngiti. Sa panahon ng internet, ang pinakakulang ay ang ganitong uri ng hindi pangkaraniwang mainit na balita. Halos sumabog na ang telepono ko. Una si Liu Jianjun. Ang boses sa kabilang linya ay labis na masigla. Ginoong Zhao. Sumisikat na tayo. Tayo ay sikat na. Lahat sa internet ay nagtatanong kung nasaan ang ating nayon. Kasunod nito si Lin Wan. Ang kanyang boses ay palaging kalmado. Ngunit may kaunting hindi madaling mapansin na kasiyahan. Ginoong Zhao. Ang opinyon ng publiko ay isang talim na may 2 gilid. Ngayon, nasa atin ang kontrol. Iminumungkahi kong ipresenta ang insidenteng ito bilang isang pagkakataon upang magsalita. Hindi ko pa natutunton ang mungkahi ni Lin Wan. Sa dulo ng ngayon, narinig ang umuugong na tunog ng makina ng sasakyan. Hindi lang isa. Isang mahabang pila. Mga istasyon ng telebisyon ng probinsya. Lingguhang balita ng Yunsu. Mga sasakyan ng panayam mula sa iba't ibang website. Parang mga pating na naamoy ang dugo. Nagmamadaling pumasok sa isang mahirap na nayon na halos hindi na matukoy sa mapa. Dala ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera. Pagbaba ng sasakyan, agad silang naghanap ng mga tao para sa panayam. Ang buong nayon ay magulo na parang isang bagong bukas na palengke na may malaking sele. Saan po ang punong bayan ninyo? Narinig ko na gumastos ang punong bayan ninyo ng ilang milyon para sa kalsada. Totoo ba ito sa telebisyon? Gumamit ng helicopter para magdala ng semento. Kanino ba ito talagang ideya? Habang pinapanood ko ang gulo na ito, isang ideya lang ang nasa isip ko. Prediksyon ni Lin Wan na babaeng ito. Mas accurate pa kaysa sa weather forecast. Hindi ako nagtatago. Sa remote guidance ni Lin Wan, inilok ng mga opisyal ng Jiang Village ang karamihan sa mga mamamahayag sa labas. Tanging si Limei, ang pangunahing babaeng reporter ng Provincial V, ang nakapanayam namin ng eksklusibo. Sa harap ng kamera, maganda ang itsura ni Limei. Tanong na matalim. Punong bayan Zhao. Ngayon, sa internet, magkaiba ang opinyon tungkol sa inyo. May nagsasabi na kayo ay isang tunay na tagapaglingkod ng bayan. Mayroon ding nagsasabi na nagpapakita lang kayo ng kayamanan para magpasikat. Naghahanap ng pansin. Ano po ang inyong opinyon dito? Wala akong nararamdamang kahit anong emosyon. Pagsasaya, gumagastos lang ako ng simple at walang palamuti. At kumikita ng kaunting rebate mula sa sistema. Ngunit sa aking mukha, may lumalabas na kaunting kawalang magawa at hinanakit. Ginoong Lee, ano sa tingin mo? Kung may normal na daan na pwedeng tahakin, sino ang magiging handang gumastos ng ilang beses o kahit 10 beses na halaga upang maglakbay sa 100 langit? Tahimik ang aking boses. Ngunit parang isang bato na nahulog sa payapang lawa. Hindi kami nagpi-perform. Kami ay nagliligtas sa sarili. Isang walang pag-asa na pagtulong sa sarili matapos mapilitang umabot sa dulo.
Nagsimula akong ilahad ang mga hamon na hinaharap ng mga liblib na nayon sa kanilang pag-unlad sa huling milya. Hindi ko binanggit ang pangalan. Ngunit inilalarawan ko ang ganitong uri ng di nakikitang pader. Yung mga patakaran na walang benepisyo, walang gagawin. Na malinaw na naipapakita. Kapag ang aplikasyon para sa pagpapaayos ng daan ay napabayaan. Kapag ang mga truck na nagdadala ng materyales ay nakaharang sa labas ng baryo. Kapag paulit-ulit na pinipigilan ang pag-asa ng mga residente na makamit ang kaunlaran. Anong magagawa natin? Tumingin ako sa kamera. Ang aking tingin ay tapat at taos puso. Isa lang akong punong baryo. Ang kaya kong gawin ay gamitin ang aking sariling paraan upang makahanap ng daan para sa aking mga kababayan. Kahit na ang daang ito ay mula sa langit. Buhay. Direktang itinaas ang aking personal na kakayahan sa pagbili. Sa antas na nagsusulong ng boses para sa buong mahihirap na grupo. Malinaw na hindi inaasahan ni Limei na ganito ang magiging sagot. Napatigil siya. Hindi pa natatapos ang panayam. Itinututok ng koponan ni Limei ang kamera sa mga nakapaligid na mamamayan. Sa simula, medyo nahihiya ang mga taga-baryo sa harap ng kamera. Ngunit nang tanungin tungkol sa dating putik na daan, lahat ng emosyon nila ay nag-alab. Isang lalaking nasa gitnang edad ang humarap sa kamera. Habang umiiyak ay nagkwento tungkol sa kanyang anak na may mataas na lagnat. Ngunit dahil sa sobrang sira ng daan, nakasakay sa motorsiklo na naipit sa putik. Halos na antala ang paggamot noon. Isang batang asawa. Umiiyak na nagsasabing ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa ibang lugar ay hindi nakauwi sa loob ng isang taon ilang beses. Dahil natatakot siya sa daang iyon. Sa huli, ang kamera ay nakatuon kay Lilaujen. Nakasandal siya sa tungkod. Ang kanyang malabong mga mata ay puno ng liwanag. Alam ko lang, sino ang nagbigay sa atin ng pagkain? Sino ang nagbigay sa atin ng pag-asa? Si Wei ay parang ating tunay na ama. Si Kapitan Zhao ang nagbutas ng langit. Siya ang nagbigay sa atin ng hagdang bato. Tayo ay nagtitiwala sa kanya. Ang pinakasimpleng wika na ito ay kumalat sa libu-libong tahanan sa pamamagitan ng signal ng telebisyon. Noong gabi ng pag-broadcast ng panayam, nagkaroon ng dramatikong pagbabago. Agad na naglabas ng pahayag ang opisyal na website ng lungsod. Si Malong ay sinisiyasat dahil sa malubhang paglabag sa disiplina at batas. At sumasailalim sa pagsusuri ng disiplina at investigasyon. Nang dumating ang balita, nasa opisina ng barangay ako, nag-aaral ng mga bagong produktong na-unlock sa sistema. Tumawag si Linwan. Sa boses, bahagyang may ngiti. Ginoo Zhao. Bumagsak si Mafan. Yung mga tao niya sa ilalim, hindi makakatakas. Malaki ang naging papel ng ebidensya natin. Pero ang tunay na nagpabagsak sa kanya ay ang opinyon ng publiko. Pinag-uusapan na sa buong internet. Ang isyu ng pagkakaharang sa Xiwang Village ng mga lokal na makapangyarihan ay agad na pinagtibay ng probinsya. Nakasandal ako sa upuan. Tumingin sa labas sa maliwanag na construction site. Bukod dito, dagdag ni Linwan, inaprubahan na ng lungsod ang lahat ng proseso para sa Xiwang Village Smart Road Project. Maging ang probinsya ay naglabas ng espesyal na dokumento. Dapat gawing modelo ang daang ito para sa revitalisasyon ng baryo. Ipinalaganap ito sa buong probinsya. Nagsulat din si Engineer Kian ng pagsusuri. Inihayag niya ang kanyang maagang pagreretiro. Ako ay umiling. Hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ay hang up ang tawag. Lumabas ako ng barangay hall. Punong-puno ng ilaw ang lugar ng trabaho. Ang ingay ng mga makina ay walang tigil araw at gabi. Karamihan na ng 0 kilometro ng matalinong daan ang natapos na. Ang itim na kalsada ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang mga solar street lights sa gilid ay nagsimula ng magliwanag. Parang dalawang gintong laso, na umaabot mula sa baryo hanggang sa kabilang bundok. Ang mga taga-baryo ay kusang nagtayo ng mga kubo sa tabi ng konstruksyon. Nagdadala ng tubig at pagkain sa mga manggagawa. Nakanganga si Lolo Li gamit ang bagong tungkod. Araw-araw siyang nakaupo sa gilid ng baryo, tinitingnan ang daan na unti-unting lumalawak. Masaya ang ngiti niya na mas maliwanag pa sa araw. Nakatayo ako sa gilid ng baryo. Huminga ako ng malalim. Wala nang amoy ng lupa at polusyon sa hangin, kundi ang sariwang hangin. May tamang tamis na may halong singaw. Muling umingay ang boses ng sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig na tunog ng makina, kundi may dalang isang marangal na etyo. Binabati ang host. Natapos na ang ngayon ng pag-asa. Uminom at alalahanin ang pinagmulan. Bumaba ang langit na hukbo. Sa kalooban ng tao, 3 pangunahing tagumpay. Kasalukuyang antas ng suporta ng tao, 77. Kabuang gastos, 62 milyon yuan. Kabuang balik, 3 milyong yuan. Kasalukuyang balance ng account, 1,0, 238 milyon yuan. 102 bilyon. Tinitingnan ko ang numerong ito. Walang anumang emosyon sa aking loob. Para sa akin, ang bagay na ito ay talagang isang numero na lamang. Nakita na natapos ng host ang unang yugto ng layunin ng pagsasaka. Na-unlock na ang mid-level na pahintulot sa system mo. May mga bagong produkto na nakalista. Magsasakang aircraft carrier. Nagsisimula. Maaaring maglayag sa artipisyal na dagat ng libu-libong ektarya ng bukirin. Nagsasagawa ng ganap na otomatikong pagtatanim. 500 milyong piso pagpapabunga. 500 milyong piso. 500 milyong piso pag-aani. 500 milyong piso. 500 milyong piso, presyo 5,000,000,000 yuan, 500 milyong piso. 500 milyong piso, bibili ba? Nagtaka ako. Magsasaka na aircraft carrier. Binuksan ko ang detalye ng produkto. Isang napakalaking 3 na modelo ang lumabas. Hindi ito isang militar na armas, kundi isang buong puting. Streamlined na disenyo ng higanting platform para sa agrikultura, na maaaring lumutang at maglayag sa mga artipisyal na dagat. Sa pamamagitan ng telescopic arm, saklawin ang paligid ng libu-libong ektaryang bukirin. Pagtatanim, pagpapabunga, pagdidilig, pag-aani. Ganap na otomatiko, walang tao. Tiningnan ko ang presyo. 500 milyon. Tiningnan ko rin ang balance ng account. 102 bilyon.
Ngumiti ako, ito ay pangmaliit na halaga lamang. Kumpirmasyon ng pagbili. Nakasabit ang daliri ko sa itaas ng screen. Sa likod, naririnig ang tawanan at saya ng mga taga-baryo. Sa malayo, isa-isa nang nagliliwanag ang mga ilaw ng matalinong kalsada. Parang isang landas ng bituin patungo sa hinaharap. Tumingin ako pabalik sa dating napakapayak na lugar. Ngayon ay isang masiglang na yon. Ding! Matagumpay na pagbili. Magsasakang aircraft carrier. Pangunahing antas. Idinagdag na sa listahan ng mga itatayo. Tinatayang oras ng pagtatayo 30 araw. Sa susunod na isang buwan, umaasa ang nayon na muli itong magiging isang lugar ng konstruksyon. Ngunit iba ito kumpara sa dati. Hindi ito tungkol sa paggawa ng kalsada, kundi sa isang patag na lupa sa silangang bahagi ng nayon, kung saan itatayo ang isang napakalaking estruktura. Nang unang makita ni Liu Jianjun ang mga disenyo, nawala siya sa sarili. Ginoong Zhao. Ito. Ano ito? Magsasakang aircraft carrier. Sabi ko ng tahimik. Aircraft carrier. Ulitin niya ang salitang ito. Parang na-refresh ang aking kaalaman. Sa plano, ang malaking platform na kulay pilak ay maihabang 200 metro at lapad na 80 metro. Ito ay gawa sa mataas na lakas na magaan na haluang metal. Hindi ito nangangailangan ng tunay na karagatan. Kailangan lamang nito ng 3 metro ng lalim at isang artipisyal na imbakan ng tubig na 500 hektarya upang makapaglayag at makapagtrabaho. Sa ilalim ng platform ay isang matalinong sistema ng pag-ikot ng tubig. Laki ng lupa, 500 hektarya. Sa itaas ng platform ay isang ganap na otomatikong modul para sa agrikultura. Pagtatanim, pagpapabunga, pagdidilig at pag-aani. Lahat ay kontrolado ng may. Walang interbensyon ng tao. Itong bagay na ito, talagang kayang gawin. Ang boses ni Liu Jianjun ay nanginginig. Nasa lugar na ang pera. Walang bagay na hindi maaring gawin. Pinatpat ko ang kanyang balikat. Ang budget sa pagkakataong ito, 500 milyon. Halos hindi nakatayo si Liu Jianjun. Pagkalipas ng 30 araw, nang ang malaking plataporma na kulay pilak ay dahan-dahang lumutang mula sa artipisyal na imbakan ng tubig. Muling nag-umapaw ang buong nayon ng pag-asa. Muling nag-umapaw ang buong nayon ng pag-asa di 01. Parang isang pilak na isla na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Nagniningning sa ilalim ng araw. Sa palapag ng plataporma, maayos na nakapila ang mga makabagong robotic arm. Handang-handa nang magsimula ng trabaho. Nagsasama-sama ang mga residente sa tabi ng imbakan ng tubig. Tumingala sa halimaw na hindi nila kayang isipin kahit sa panaginip. Ang bibig nito ay kayang ipasok ang isang itlog. Ito ay sa ating nayon. Sabi ni Kapitan Zhao, ito ay tinatawag na pang-agrikulturang aircraft carrier. Diyos ko, aircraft carrier. May aircraft carrier na tayo sa nayon. Si Li Laojian ay nakasandal sa bagong tungkod. Nakatayo sa harapan ng masa. Nakatingala sa malaking pilak na barko. Sa kanyang malabong mga mata ay nakikita ang sikat ng araw at alon ng tubig. Nanginginig ang kanyang mga labi. Matagal na hindi makapagsalita. Sa huli ay paulit-ulit na bumubulong ng isang pangungusap. Sulit ang buhay na ito. Magsasaka na aircraft carrier. Baguhan. Naitayo na. Bagong tagumpay. Mga bituin at dagat. Na-unlock na. Paunawa ng sistema. Walang katapusan ang pag-angat ng bayan. Tanging bagong simula lang ang meron. Host, handa ka na ba? Nakatayo ako sa dekada ng aircraft carrier. Tumingin sa nayon ng pag-asa sa ibaba. Ang matalinong kalsada ay parang isang itim na laso na dumadaloy mula sa bundok. Ang mga bagong tahanan ay magkakaiba ang ayos. Malinaw na tubig ang dumadaloy sa bawat tahanan. Ngayon ay may isa pang pilak na aircraft carrier na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Nanginig ang telepono. Pangunahing antas ng puluan. May mensahe mula kay Linwan, ang punong ng puluan. Mula kay Zhao, ang punong ng puluan. May tawag mula sa probinsya. Sinasabi nilang nais gawing supermodelo ng pag-unlad ng kanayunan ang nayon ng pag-asa. Para ipakalat sa buong bansa. Susunod na linggo, darating ang mga lider ng probinsya para sa inspeksyon. Nag-reply ako ng isang salita. Isa pang mensahe. Galing kay Liu Jianjun. Ginoo Zhao. Sa buhay ko, nakatalina ako sa'yo. Anong susunod na proyekto? Tumingin ako pataas. Tumingin sa malayong bahagi ng bundok na hindi pa na-develop. Doon, ay magiging unang yugto ng matalinong agrikultura. Sa pamamagitan ng agrikulturang aircraft carrier na ito, ang pagtatanim sa libu-libong ektarya, pagsasaka, at pag-aani ay magiging ganap na otomatiko. Inaasahang tataas ang ani ng mga produktong agrikultural ng higit sa 3 beses. Bubuksan ko ang sistema ng tindahan. Tumingin sa mga produktong hindi pa na-unlock sa intermediate na pahintulot. Matalinong greenhouse, walang tao na pest control machine. Linang ng mga produktong pang-agrikultura. Kailangan ng totoong pera para dito. Pero ayos lang. Sapat na mahaba ang mga zero sa likod ko. Ipinatong ko ang cellphone. Lumakad papunta sa gilid ng deck. Nakita ng mga tagabayan sa ibaba ang aking anino. Nag-alsa ang kanilang sigaw na parang tsunami. Kagawad Zhao. Kagawad Zhao. Ang kanilang mga boses ay nagsanib, na umaalingaw sa mga kabundukan. Bigla kong naalala ang araw na na-activate ang sistema. Ang index ng tiwala ng mga tao ay 5 puntos lamang. Sa tingin ng mga taga-Bukirin, ako ay isang walang silbi. Ngunit kahit papaano, mas mabuti ako kaysa sa nakaraang pinuno. At ngayon, ang index ng tiwala ng mga tao ay 77 puntos. Kulang ng 3 puntos para sa perpekto. Ngumiti ako, at kumaway sa mga tao sa ibaba. Ang sigaw ng mga tao ay umabot sa mas mataas na tono. Ang araw ay lumulubog sa kanluran. Ang gintong sinag ng huli ay bumabagsak sa pilak na aircraft carrier. Bumabagsak sa itim na matalinong kalsada. Bumabagsak sa bawat ngiti ng tao. Nakasalampak ako sa gilid ng deck ng aircraft carrier. Nakasabit ang mga binti ko sa hangin. Tinitingnan ang lupaing ito na pinapailaw ng pag-asa sa ilalim ko. Marami pang dapat gawin bukas. Hindi pa nagsimula ang matalinong agrikultura. Hindi pa naipapasok ang linya ng malalim na pagproseso ng mga produkto ng agrikultura.
Hindi pa nagsisimula ang pagtatayo ng mga bagong bahay ng mga taga-baryo. Ngunit ngayon, hayaan mo munang mangarap ako sa baryong ito na naghirap ng kalahating buhay. Sa natatanging barkong pang-agrikultura sa buong mundo. Magandang panaginip. Ding! Paalala mula sa sistema. Nasa 77 puntos na ang heart index ng mamamayan. Kulang na lang ang 3 puntos para makuha ang maximum na marka. Host, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap. Ang kwento ng bayan ng Hope. Kakastart pa lang nito.